Ate, merienda. Tawag ako. Kapag namatay ka na lang, ang pagiging tagapagmana ng pamilya Jiang ay magiging akin. Song Jiayi, isa kang anak sa labas. Walang karapatan sa kumpanya. Talaga? Subukan natin. Mamatay ka na. Song Jiayi, kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Hindi ako namatay, ito yung kwarto noong 3 taon na ang nakalipas. Ako, nabuhay ako muli, Song Jiayi. Isang anak sa labas, sa nakaraang buhay ninakaw mo lahat sa akin. Sa buhay na ito, gagawin kong impyerno ang araw-araw mo. Pag narinig niyong sumigaw ako, pasok agad kayo. Makukunan natin si Jiang Li. Kasama ng lalaking yon. Pagkatapos, ang pagiging tagapagmana ng pamilya Jiang ay magiging akin. Huwag kang kagat, mabait ka. Oy ate, ano ba yan? Sino nagpabalik sa iyo? Lumabas ka. Kung alis ako ngayon, paano ko sasabihin kay Papa ang kabayanihan mo? Song Jiayi, kung ayaw mong magsisi, lumayas ka na ngayon din. Kapag nasabi ko na kay Papa ang ginawa mo, isang basura ka na lang na itinakwil ng pamilya Jiang. Nang hahamon ka pa. Ankeng tsu, ikaf pala. Sa nakaraang buhay, si Song Jiayi ang kumuha ng malaswang litrato ko, sinira ang reputasyon ko, at tinanggal ang pagiging tagapagmana ko. An Kang Su. Ang nobyo ni Song Jiayi, ninakaw mo ang kumpanya ko. Natulog ako sa lalaki mo, patas lang, Boss An. Boss An, matagal na tayo hindi nagkita. Sino ka? Tulungan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong itali ako. Ang nobyo ni Song Jiayi, ang presidente ng An Corporation. Huwag kang mag-alala, pananagutan kita. Isang anak sa labas ng pamilya Jiang, ang lakas mong manghuli sa akin, ikaw. Ikaw talaga ang may pakana nito. Unang Montag, kunin mo silang dalawa. Mga walang kamatayang hayop. Bosa nito, kami ay alis na. Ikaw na maliit na cute, nangahas na agawin ang lalaki ko, papatayin kita. Patayin mo ako. Wala ka ng pagkakataon. Ako ang paboritong anak ni Papa, pagkaalis niya sa iyo. Nang titulo bilang tagapagmana ng Jiang family. Ako na ang magiging babaeng may-ari ng Jiang family. At saka, sino ka ba? Nangahas kang saktan ako. Ako ay mula sa Jiang family. Sabihin mo ulit. Zabi kao ako si Jiang. Ako ang panganay na anak na babae ng Jiang family. Sabihin mo ulit. Ako ang anak sa labas ng Jiang family. Yan ang tama, puta ay puta, dapat laging tandaan. Ang iyong katayuan. Sige, huwag nang humiga dyan. Magmadali ka at umuwi para magreklamo. Boss An. Magkita ulit tayo. Talagang papatayin kita. Presidente, hindi ba dapat ngayon ay tatalikuran mo ang kasal sa Jiang family? Bakit ka na-rape? Oh, natulog. Tulog ka ng tulog, ulol ka ba? Pupunta ako ngayon sa pulis. Bumalik ka. Medyo interesante. Ayaw ko nang tatalikod sa kasal, pero gusto kong palitan ang aking nobya. Nanay, sinampal ako ni Jiang Li sa harap ng maraming tao. Ayoko nang mabuhay, nanay. Mahirap ang buhay nating mag-ina, ako ay naging stepmother. At dinadanas pa ang pagtingin ng masama, ang nobyo ng anak ko, ay basta na lang inagaw. Wala kaming mag-ina sa bahay na ito. Nang kahit kaunting pag-asa, nanay. Hindi pa ako patay, kailan pa? Naging siya ang may kontrol sa bahay na ito? Nandito kayong lahat. Ikaw na walang hiya, nangahas na agawin ang nobyo ng ate mo. May mukha ka pang bumalik. Isang anak ng kabit, karapat dapat bang maging ate ko? Karapat dapat bang makipag-alyansa saan? Nakakahiya ako. Mas nakakahiya ang family. Ikaf. Kailan ka naging kinatawan ng aming Jiang family? Buti na lang patay na ang nanay mo, kung hindi, mamatay siya sa inis. Ikaw na makasarili, mapagkunwari at hambog na lalaki. Ang anak sa labas ay 3 taong mas matanda sa tunay na anak. Paano mo nasabi ang tungkol sa nanay ko? Ano ang gagawin, Montag? Gusto mo ba akong patayin? Hindi naman, tatay. Kung magkakaroon ka ng maitim na mata at baluktot na bibig. Paano ko ipapaliwanag bukas? Bukas, ipapakilala ko sa stockholders meeting ang ate mo. Tamad ka at may masamang reputasyon. Nakakahiya ka sa pamilya Jiang. Sino ang magiging successor sa hinahara? Sa tingin ko,
Kailangan kong pag-isipang muli. At isa pa, pumunta ka agad sa pamilyaan para humingi ng tawad at ibalik mo agad ang posisyon bilang MRS. Ang SA at Montag. Pagkatapos ng stockholders meeting bukas, hindi pa sigurado kung sino ang dapat humingi ng tawad. Ikaf. Ipinapahayag ko na si Jiai ang tunay na panganay na anak ng pamilya Jiang. Ibigay mo ang package na iyon kay Suminsu. Sabihin mo na hintayin niya ang tawag ko. Ano ang resulta ng botohan? Song Jiai. May karapatan bilang successor. May objections BAKO? Ako ay may objection. Jiang Li, ginagawa ko ito para sa kapakanan ng lahat ng stockholders, MS Jiang. Noong ikaw ang successor, palugi ang Jiang Corp. Samantalang si MS Song, sa nakaraang quarter pa lang, kumita ng 200 milyon ang Jiang Corp. MS Jiang. Habang ikaw ay nagwawaldas, si MS Song ay nagtago ng identity at nagsimula sa pinakamababang posisyon. Sa ganitong pagkakataon, paano ka nakakapag-object? Ete, dapat ay pribadong usapin ito, pero ang pagpili ng successor ay may kinalaman sa future ng pamilya Jiang. Kailangan kong sabihin, kagabi, ang ATCO ay nagpa-service ng mga lalaki. Hanggang umaga. Naku, nakakahiya talaga. Nakakadiri tingnan. At ang ATCO ay nanggaganyak sa fiyan ko. Ang fiancé and I ni Song ay hindi ba si boss ang NG angkop? Ang marriage alliance na ito ay crucial para sa future ng Jiang Corp. Ngayon, galit na galit si Keng Tsu. Baka hindi na niya suportahan ang Jiang Corp. Hindi ko akalain na gagawin mo ang ganitong immoral na bagay. Lubos kong tinututulan ang pagpasok ng ganitong klaseng tao sa kumpanya natin. Suportado ko si MS Song bilang successor. Sang-ayon ako. Ziga. Ipinapahayag ko na tinatanggal si Jiang Li bilang successor. Lumayas ka na. Kung hahanapin mo pa ulit ang lalaking iyon, huwag ka nang bumalik sa pamilya Jiang. Sino ang may lakas ng loob na paalisin si Jiang Li sa kwartong ito? Hindi ba si boss ang ito? Bossan, bakit ka nandito? Wala akong choice. Hindi ko na may tatago ang identity ko bilang iyong wildman. Kang Shu, kung may sasabihin ka, pag-usapan natin sa bahay. Oo. Ang meeting na yon ay para patunayan si Jiai. Isinasaalang-alang ang pagsasama ng pamilya An at Jiang, kaya nagpasya kami na gawing tagapagmana si Jiai. Sa ganitong paan, ay akma rin sa katayuan mo, Boss An. Ang ibig mong sabihin, bagay ako sa anak sa labas na ito. Tama ba? Walang hiya kang anak ka. Anong pinagtatawa mo? Natatawa ako kay Song Jae, nagpapakabit siya. Pero ayaw pa rin sa kanya. Tumahimik ka. Subukan mong sabihin ulit na patigilin si Jiang Li. Ako ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Kung magpakasal lang tayo, magkakaroon ng win-win situation ang dalawang kumpanya. Ano? Kailangan mo pa ba ako? Ako si Kang Shu, hindi ako maasa sa babae. Kung ikaw ang napili ko, ikaw talaga. Mabuti, hindi mo ako binigo. Ngayon, ako naman. Bibigyan kita ng malaking regalo. Sabi mo magulo ang personal kong buhay. Wala akong kasing dumi ng paglalaro mo, Song Jae. May sakit ka na pala, hindi mo alam. Magpatingin ka na. Tingnan ninyong mabuti lahat, ilang sakit ba meron siya. Pika, lahat pika. Huwag kayong maniwala sa kanya, Ed. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang reputasyon para sa isang babae? Pinipilit mo akong mamatay. Alam ko, alam mo rin. Kaya ka naghanap ng tao. Para sirain ang pagkababae ko. Wala akong kinalaman dyan, Henshu. Naiingit lang siya sa akin. Kasi nakuha ko ang pwesto niya bilang tagapagmana. Naiingit siya kasi kakasal ako sa'yo. Kaya niya ako sinisiraan. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Ang bagay na ito, wala akong pakialam. Mula noong bata pa tayo, lahat ng gusto ko, kinukuha mo. Ang totoo, ang paghihikayat sa iyo ng kapatid ko ay dahil lang ikakasal ako sa iyo. Hindi ka niya talaga gusto, kapatid. Lahat ng iba ay may bibigay ko sa iyo. Hindi ako magiging tagapagmana ng pamilya Jiang. Basta ibigay Montag lang SA akin si Keng Tsu. Totong mahal ka o siya. Buti na lang hindi mo pa siya nahawakan, kundi nadumihan na ako. Mga kasama, nakasulat na sa report kung ano-ano ang sakit niya. At ang mga sakit na ito ay nakakahawa. Hindi ko lang alam kung sino-sino ang mga sawi na nahawahan na pala. Magpatingin na kayo. Huwag kayong makinig sa kanya, lahat pek. Huwag kayong umalis. Anong pakinabang sa iyo at sa pamilya Jiang? Ang pagsisinungaling mo sa ate mo? Ang pakinabang ay, masaya ako. Ikaf. Ete, gusto mo bang ikamatay ni Papa? Ang dami mong ginawang kahiyahiyang bagay. Buhay na buhay pa si Papa. Anong masama sa pagsasabi ng totoo? Boss An, talagang hindi ako sang-ayon. Ipapahayag ko sa publiko ang pag-isang dibdib ng Jiang at An families. Pero dahil magulo ang buhay pag-ibig ni Jiang Li, ikakansela ito. Ang Jiang family ang magkakansela ng kasal. Pinararangalan mo ba ang aming pamilya? Hindi. Hengsu, alam kong bala akong kagaya hindi at kao. Sa pag-alaga. Pero tunay ang pagmamahal ko sa'yo. Elda Song, ang intention mo ay malamang naunawaan na ng mga shareholders dito. Isang anak sa labas na gumagamit ng katawan para kumita. Karapat-dapat ba maging biyana ng pamilya namin? Ezia, alam mo ba kung magkano nasayang niya sa pamilya? Anong tulong ang may bibigay niya sa'yo? Naalala ko ang nakaraan. Malaking proyekto ang pinasukalian, Kang Su.
Pero dahil sa masamang relasyon, kay Zhu Mingzhu na antala at nawala ng 30 bilyon. Matutulungan ko siyang makuha ang proyekto sa North. At si Zhu Mingzhu, Ang sinasabi mong Zhao Mingshu, hindi kaya isa sa 10 makapangyarihan. Ete, alam kong gusto mong magpakitang gilas. Kai Kengzu. Pero si Boss Zhu madaling makita? Ilang bises na akong tinanggihan. Siya ang pinakamakapangyarihang babae sa Sioux City. Hindi basta-basta. Zhu Mingzhu sa loob ng 5 minuto. Dalhin ang proyekto sa North sa Jiang Group. Makakakatulong na ako agad. Ma'am, salamat sa pagod. Sino nag-utos ng salita niya? Kai Boss Zhu. Isusubo mo ang pamilya sa peligro. Et madadamay pi Asi Kengzu. Kikilos lang si Boss Zhu. At puksain ang pamilya, salot ka, magsorry ka na. Kay Boss Zhu. Ate, kung magsusuri ka kay Boss Zhu, At huwag madamay si Kang Shu. Anong gusto mo? ibibigay ka o. Kaya kong kumuha, hindi kailangan ng tulong mo. Nagpapakumbaba na ang ate mo. Ay kao, mayabang pa. Ako ba ang nag-ingay? Hintayin natin ang pagdating ni Boss Zhou. At malalaman natin ang katotohanan. Ikaf? Kaya mong tawagin si Boss Zhao. Kung kaya mo, pwede akong umatras sa usapin ng tagapagmana. Pero kung hindi, magpakailanman kang magiging disqualified. Bilang tagapagmana. Sige, dagdag ko rin kung maayos ang proyekto, siya. Ang magmamano sa akin bilang paghingi ng tawad. Kung kaya mo yan, pati ako, magmamano sa iyo. Sige, tara, makilala natin si Boss Zhou. Boss Zhao, pasensya na at hindi ko kayo nasalubong. Boss Zhao, ang tagal ko pong nagpunta sa inyo. Maraming bises, pero laging abala kayo. Ngayon lang tayo nakita. Hindi kami magkasundo nitong Boss Zhu na ito. Huwag mo pilit. Proyektong 30 bilyon kahit ano, hindi pilit. Kahit 30 bilyon lang, hindi ko papayagan na mapahiya ang asawa ko. Nasan si Jiangli? Sino si Jiangli? Boss Zhao, alam kong nagalit kayo kay Jiang Li, pero sigurado po ako. Paalisin ko siya sa Jiang Corp. Bukod pa riyan, tatanggalin ko siya bilang tagapagmana. Boss Zhao, ito po ang panganay kong anak. Simula ngayon, siya na ang mamamahala sa Jiang Corp. Ano mang kailangan ninyo, sabihin lang po sa kanya. Boss Joe, ang kapatid kayo Picosi. Puro mga binata sa nightclub lang ang inaatupag. Walang pakialam sa iba. Ako na po ang humihingi ng tawad para sa kanya. Kailan pa naging karapatan ng isang anak sa labas na magsalita? Nasan si Jiangli? Ako si Jiang Li. Miss Jiang. Lipat tayo ng lugar para mag-usap. Saan mo nakuha ang mga litretong ito? Siyempre, ako mismo ang kumuha. Hindi lang kita. Na nagloko ang minamahal mo, nalaman ko rin na. May binili siyang lihim na gamot. Kapag kinain, walang makikitang sanhi ng pagkamatay. Kung gusto mo, pwede kitang bigyan ng mas detalyadong ebidensya ng pagluloko niya. Pati na ang wedding gown at lugar na pinaghandaan niya para sa kabit. Walang konsensyang lalaki. Kung hindi ako si Zhu Mingzu. Nasa construction site pa rin siya ngayon. Nakahalo ng semento. Gusto ko siyang isaksak sa cement mixer at gawing tulay. Paano niya nagawang gawin ito sa akin? MS. Jiang. Hindi. Jiangli. Salamat sa iyo. Iniligtas mo ang buhay ko. Kung ayos lang sa iyo, tawagin mo na lang akong ate at sa hinaharap. Ikaw ang tunay na kapatid kong babae, Zhao Mingshu. At Mingzhu. Mahal kong kapatid, kunin mo na ang proposal na ito. Ito ay regalo ko sa iyo bilang pagbati. SA Toto lang. Mabuting tazi an Kangzu. Pero, may konting issue lang ako sa kanya, sa huli. Ako ang gumali. Sino nagsabing masama si Ate Mingzhu? Si Ate Mingzhu ang pinakamalakas na babae sa Sioux City. Ang idol ng marami. Noong kolehiyo ako, ginawa ko pa ang kwento ng negosyo mo. Bilang thesis at nanalo pa ako ng award. Ang tamis ng bibig mo. Ate Mingzhu, bakit mo ayaw? Kaya Kangzu, Sa totoo lang, hindi naman masamang tao si An Kangshu. Pero, sobrang determinado siya kapag negotiation. Parang lobo siya. Kahit hindi makakuha ng laman, kakagatin pa rin. Pero, beses sa trato niya sa iyo, alam kong kaya mo siyang. Zakupin. Okay ka lang. Makikipag-usap lang ako sa kapatid ko. Ano problema? Oo. Si Jiang Li ang tunay kong kapatid. Kayong. Mga mang-api sa kanya. Ako si Zhu Mingzu ang haharap sa inyo. Kapatid, alis na muna ako. Esan. Sabi ko sa iyo, hindi ka mabibigo. Hindi ko inasahan ganito kagaling ang asawa ko. Excited na ako. Nadalhin ka sa bahay para makilala ka ng mga magulang ko. May oras ka ba bukas? Meron. Four Seasons Hotel, room 302. Bukas, hindi ako alis hanggat hindi tayo nagkikita. Makikilala ang magulang?
Sa impyerno ka na lang makikita. Tumigil ka. Mukhang may mahalagang bagay pa kayong hindi natatapos. Kanina ko sinabi kung tatawagin ko si Boss Sue. Mag-step back ka sa pagtakbo bilang successor. Kung successful ang proyekto, si Papa at siya ang luluhod para humingi ng tawad. Sige, sino ang unang luluhod? Ako ang tatay mo, at papaluhurin mo ako, hindi ka natatakot. Na masalba ng kidlat? Ikaw ang nagsabi nito, walang pumilit sa iyo. Bakit? Manloloko ka na. Ngayon ang pagkakataon mong patunayan. Kapatid, si Papa ang chairman ng kumpanya. Kung papaluhurin mo siya, pagkalat nito, ano ang isipin ng mga tao sa kanya? Tingnan mo ng mabuti, sinusuportahan mo ba ang tatay mo? Maging isang taong walang salita. Hindi. Anong hindi? Hindi mo ba o hindi ko? Huwag mo na akong palabugin dito. Sige, ngayon na lang, magmakaawa ka na lang sa akin. Magmano ka ng ilang beses, humingi ka ng tawad para sa tatay mo. Ano sa tingin mo? Ako ang Ate Montag. Sampalin mo ang sarili mo, huwag mo akong pilitin. Luhod. Ate. Mali ako. Anong tawag mo sa akin? Miss Jiang. Mali ako. Kung talagang taos puso ang paghingi mo ng tawad, maaawa na lang ako. Pinapatawad na kita. Pagkatapos ng meeting ko, uwi na ako agad. Makikilala ko ang manugang. Ay, pasensya na po, sir. Dalhin ko kayo sa CR para malinisan. Jiang Li. Bakit hindi pa dumadating ang tatay mo? Kanina pa tumatawag. Sabi niya andito na siya. Hindi rin sumasagot si Jiang Li sa tawag. Pupunta na lang ako sa reception para tingnan. Hengzu, bakit ka nandito? Kanina ka OPA nakikita. Ang kapatid ko at isang lalaki, pumasok sa kwarto. Akala kayo ay ikaw yun. Mrs. Talagang hindi ko alam. Ang kapatid ko at si MR. Magkasama. Kung alam ko lang, pipigilan ko siya. Ngayon na nangyari ito sa kapatid ko. Kasalanan ko bilang ete, hindi ko siya naiwasan. Ako na lang ang sisihin. Jiang Li, nandyan ka ba? Ete, buksan mo ang pinto. Si Mr. Ay. Ang magiging biyenan mo, kahit anong kalokohan mo, may limitasyon din. Umalis ka dyan. Jiang Li, Lawan. Okay, kalang. nasaan si Jiang Li? Tingnan mo na lang ang bata. Jiang Li, Parang may nainom na gamot ang bata. Nakakulong sa kwarto, hindi ko alam kung ano na ang nangyayari. Jiang Li, nandito na ako. An Kang Su. Ako. Hindi ko na kaya. Ano ba talaga ang nangyayari? Naubos ang baterya ng phone ko at pinutol ang linya ng telepono. Huwag mo akong makita, yung virus na yun. Kapag nakita ko siya, babalatan ko siya ng buhay. Nandito ako, ligtas ka. Hengzu. Kumusta na yung bata? Ay naku, ano ba yang tingin Montag? Labas ka na. Napilitan lang si Tio. Sana hindi ka magalit. Sa ngalan ng buong pamilya Jiang, humihingi ako ng paumanhin. Ang ibig mong sabihin, si Jiang Li ang nagyaya. Nakipaglawan kami, ito ay mula sa... Baknia. Tia, Zana. Hindi ka magalit kay Tio, si Tio. Napilitan lang din siya. Tumigil ka! Sinasabi mo bang hindi ako makapagpigil? Hindi po, tayo. Hindi ka upo, yun ibig sabihin. Sinong tiyo mo? Ako si Enian Guo. 16 anyos pa lang ay nagtatrabaho na. Mula sa pagiging utility hanggang sa paghuhugas ng pinggan. Hanggang sa itatag ang Anshi Group. Wala akong ginawang masama kanino man. Lalo na't asawa't anak ko sila. Ikaf. Iniinsulto mo ang pagkatao ko. Sige na, hindi ko naman sinabing hindi kita pinaniniwalaan. Nung una, Ang lolo ni Kang Shu at ang matandang Jiang ay nagkasundo na pakasalan ni Kang Shu, ang panganay na anak ng Jiang, zinobea naman ang makakala. na ang isang anak sa labas ay 3 taong mas matanda pa sa tunay na anak. Hindi ko kinikilala ang pagiging panganay na anak ng Jiang mo. Hindi ko naman pinili ang identidad ko. Sana maintindihan Montag ako. Hindi ito prejudice. Noon, ang nanay mo, ang nang-akit ng may asawa, kaya't ikaw ang ipinanganak. Ngayon, Gumawa ka pa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Patunay na sa dugo mo'y may masamang ugali. Ang pagiging anak sa labas mo ay angkop lang. Na nagpapatunay nito, hindi, nagkakamali kayong lahat. hindi ito ang totoo. Kabaliktaran, kilalang kilala ko. Ang mga katulad mo, tuwing gigising ka, puro plano kung paano manloko ng iba. Puro moralidad ang bibig. Pero ang puso'y pinakamadumi. Kapatid ka o ito. Sa industriyang ito, wala akong hindi nakita. Ang ginawa mo ngayon ay sobrang babaw. At
Binabalaan kita ngayon, lumayo ka sa manugang ko. O ibabalik kita sa sinapupunan ng nanay mo. Literal na ibabalik, Alice. An Kangsu. Kumusta ang pakiramdam? Medyo nauhaw. Sandali lang. Maligambam, dahan-dahan lang sa pag-inom. Bakit ang sweet mo sa Ken? Kasi kagabi, Di naman first time matulog tayo, pero ngayon ka lang nag-alaga. Yung nangyari kagabi, huwag kang mag-alala, yung simpleng strategy na yan. Di yan makakalusot kay mama. medyo nahihiya lang kay Tito. Kung ganon, tulungan mo siyang mag-invest para kumita. Nag-invest din tatay ko ngayon. Sa real estate. Expert ang Jen family dito. Pag kumita siya sa investment mo, siguradong masaya yun. Naaalala ko sa past life, nung nag-invest ang family sa real estate. Biglang nagbago policy, nalugi sila. CJ, tutulungan ko si Tito mag-invest. Tay, narinig ko magko-collab tayo sa Unfamily. Sa real estate project. Ako na bahala dito. Si Jiang Li ang gusto ng Unfamily na mamahala dito. Siguradong profitable ito. Gusto lang nila iangat. Ang value ni Jiang para magmukhang karapat-dapat bilang bride ng Unfamily. Ako? Gusto ko maging bida sa project na to, tutulungan kita. Ang exhausting ng collaboration sa Unfamily. Pero at least siguradong kikita. Kung may pera ako, mag-invest pa ako ng extra. Uun ka, wieder rin ako mag-invest. Kukuhain ko ng patago sa kompanya yung 2M plus lahat ng savings ko. Siguradong malaki ang kita. Di ko hahayaang si Jiang Li lang ang mag-shame. Hoy, yung new energy project, dagdagan mo ng isa zero di investment ko. Yang new energy na yan, siguradong malulugi. Bakit ang laki ng investment ni Jiang Li dito? E di wag mo na isipin yung real estate. Pag sumikat ang new energy, sasabihin ng Unfamily na magaling ang judgment ko. Mas matatag ang posisyon ko bilang bride nila. Tang talaga, nag-invest pa sa basurang project. Para lang patunayan na magaling siya. Pag nalugi lahat, tingnan natin kung gusto pa rin nila. Zayong bride. Gets ko na tay. Dagdagan mo pa investment ko ng isa zero. Yang siguradong profitable na project na to, gusto ko mag-invest ng malaki. Mukha ba akong bangko? Tay, gusto lang naman ni Jiang Li kumita ang company natin. Dapat magtulungan tayo bilang pamilya. Ang rere, tinulungan mo ako. Siyempre gusto kitang tulungan, pumunta sa impyerno. Huwag kang mag-alala, kukumbinsihin ko si Papa. Magpakasaya ka muna. Sa project meeting SA Monday, doon ka mamamatay. Salamat sa effort mo sa collaboration nating dalawang pamilya, Xiaoli. Walang anuman tiyuhin. Parehong panalo ito. Sa puntong ito, hindi ko na ito may kukubli pa. Ginong an Kengtsu. Sa totoo lang, hindi inilagay ni Jiang Li ang pera ng dalawang pamilya sa real estate, kundi kusang. Inilagay sa renewable energy. Ano? Jiang Li. Para lang magpakitang gilas, winaldas mo ang pera ng pamilya. Dibya, Ang renewable energy na ito, proyektong palugi. Bobo ka talaga para ilagay diyan. Humingi ka pa ng dagdag na 10 milyon. At doon mo rin inilagay. Ikaf. Jiang Li, alam kong naiinggit ka. Na mas magaling ako sa'yo, gustong magpakitang gilas. Walang problema yun, pero ang pera ng dalawang pamilya, nasayang ng ganito kalaki, kung hindi mo mababayaran. Makukulong ka. Ano ngayon? Buti na lang, ginamit ko ang sarili kong pera sa real estate, at nag-invest ng 3 milyon, kumita ng kaunti. Ginong an. Huwag kang mag-alala, tutulungan ko ang aking kapatid na bayaran ang nawala sa pamilyaan. Sa ilang araw lang, nawalan ng bilyon ang dalawang pamilya. At sa huli, kailangan pang tulungan ng ate mo ang gulo mo. Ipasa mo agad ang lahat ng responsibilidad sa ate mo at ilipat mo rin ang shares mo sa kanya bilang kompensasyon sa kanya. Ang shares na iniwan ng nanay ko bago siya mamatay, hindi ko ibibigay. Sa isang anak sa labas, Jiang Li. Hindi ko gusto ang shares mo, pero ang kalokohan mo ngayon. Ay sobra na. Kailangan mong matuto sa aral na ito. Lagi mo akong sinasabing paborito ko si Jai, pero hindi mo ba nakikita? Ang sarili mong problema, nagdulot ka ng lugi sa kumpanya, pero ang ate mo ay buong puso kang tinutulungan. Kung may kunting pag-isip ka lang, hindi ko kailangang palitan ang tagapagmana. Tatay, okay lang. Ako ang panganay sa pamilya Jiang, responsibilidad kong alagaan ang bunso. Dapat lang, yun. Alam ng tatay mo na lahat ng ginawa mo ay para sa pamilya Jiang. Nagtiis ka ng matagal, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Jiang Li, ibigay mo na ang shares mo, kung hindi, walang tutulong. Sa'yo babayaran ang lugi mo. sino nagsabing talo ako? Sa pagkakataong ito, hindi lang ako makakabawi, kundi makakapagpakinabang pa. Ang dalawang pamilya. At sigurado ako, sa susunod na 10 taon. Walang proyektong mas kikita pa kaysa dito. Dito Kangsu, maniwala kayo sa akin. Hindi ko basta-basta gagamitin ang pangalan bilang asawa ng pamilyaan.
Mapapatunayan ko na tama ang aking pananaw. Kahit gusto mong patunayan ang sarili mo, dapat mong tingnan muna ang kalakaran sa merkado, ang proyekto mong pinundohan. Nawala na ang 200 milyon. Isang simpleng 200 milyon lang. Sa lalong madaling panahon, makakapagpataas ako nito ng 10 beses para sa lahat. Tingnan mo ang itsura mo ngayon, parang baliw. Parang isang payaso. Akala ko magiging mas maayos ka. Pero lalo ka lang lumala. Jiang Li. Sabi mo para sa 2 kumpanya ka namuhunan. Pero malinaw na para lang sa sarili mong kapakanan. Gusto mong ipakita kay Lolo anak kay Kenshu ang iyong kakayahan, pero ang nakikita lang nila ay ang iyong kahangalan. Sa larangan ng renewable energy, hindi pa rin makapagdesisyon ang tiyuhin. Sa tingin ko, huwag na lang. Ang pamilya An ay hindi na maghahabol pa. Hindi pwedeng ganoon. Kahit hindi maghahabol si Lolo An, ang pamumuhunan na ito ay may kinalaman sa 2 kumpanya at daan-daang tao. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Tama, ang nagkalugi ang dapat managot. Jiang Li, ganito na lang. Ibigay mo sa akin ang iyong mga shares at ipahayag na hindi ka na magmamana para lang may maibigay. Napaliwanag sa lahat. Ibigay ang shares, umalis ka sa pamilya Jiang. Baka ako bilang ate mo ay magpakita ng awa. At bawasan ang iyong sentensya sa bilangguan. Songjay, tingnan mo ang unang pinto. Ng impyerno ay bubuksan na. Chairman, may problema. Ano ba ang nagmamadali? Bumagsak ang lahat ng real estate. Ano? Bakit biglang bumagsak? Nagbago ang pulisya, bumagsak ang real estate, tumaas ang renewable energy ng 30 bisis. Chairman, ang proyekto natin kasama ang family. SA Real Estate. Malulugi na ang kumpanya. Paano nangyari? Kahapon ay mahina pa ang merkado ng renewable energy. Paano biglang tumaas ngayon? Jiang Li, sigurado ikaw ang may pakana nito. Hindi mo ba pinapanood ang umagang balita? Nagbago ang pulisya, hindi mo ba alam ang malaking bagay na ito? Nagmamadali ka pang magyabang. Ano? Gusto mong ipagyabang ang iyong foresight. Ang yabang mo, pero salamat sa effort mo. Ang laki ng kita. Tingnan natin ang malaking perang ito. Sino kaya ang talo sa akin? At saka, kanina mo sinabi na nag-invest ka ng 3 milyon, tignan natin ang 3 milyon na iyon. Kalkulahin ang perang nawala mo, tapos hanap kami ng 3 hanggang 5 bagong tatay para sa'yo. Para mabayaran ang utang mo. Tai, tulungan Montag ako. Huwag kang mag-alala, malaki ang kinita natin sa renewable energy. Tiyak naming mababawi ang lugi mo. Ang pondo ng kumpanya ay hiwalay sa personal. Gusto mo bang gamitin ni tatay ang pondo ng kumpanya? Para takpan ang lugi mo. Tay, hindi mo ako pwedeng hindi tulungan. Ito ay bank statement ng isang tao. Ito naman, 2 milyon ang nawala sa account ng kumpanya. Sino ang may lakas ng loob na magnakaw ng pundo ng kumpanya? Hindi ako. Hindi ko ninakaw ang pera ng kumpanya. Eh saan galing ang 2 milyon sa account mo? 2 milyon? Pero okay lang, 10 taon. O 20 taon sa bilangguan lang yan. Tay, ang investment ko sa real estate ay para rin sa kumpanya. Tai, 2 milyon lang yan, kayang-kaya ko. Ang sweet ng father-daughter relationship ninyo. Pero hindi ko alam kung kaya. Ng personal na assets mo natakpan ang 2 butas na to. Jiang Li. Kapatid Montag Rinzi Yayi. Kanina akala niya nalulugi ka. Gusto ka pa nitong tulungan. Pero ginantihan mo ng masama. Paano nagkaroon ng tulad mo? Maliit na anghel ang pamilya natin? May problema ka ba? Anong utang na loob? Anong masama? Utang na loob ba ang puro salita lang niya? Hindi naman talaga ako nalugi. Siya, isang sugaro na palpak ang investment. Isang kriminal na nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Hintayin niyang magtahi ng uniform sa bilangguan. Tai, ayokong makulong. Tai, Anong gusto mo? Simple lang. I-transfer lang ni Songjay. Ang shares niya sa akin, kalimutan na natin to. Pwede nating ituring na hindi nangyari. Tungkol naman sa perang nawala niya. Kung ibebenta mo ang shares mo sa akin, tatay. Panaginip mo yan. Gusto mong maging majority shareholder ng kumpanya? Mukhang ang posisyon ko bilang chairman ang target mo. Tay, suggestion lang. Kung ayaw mo, wala akong paki. Ibebenta ko ang bahay at lupa ko para may pambayad. Hindi ko ibebenta sa iyo ang shares ko, Little Angel. Ang bahay ay mana sa nanay ko, ang shares ay sa kumpanya. Ang pwedeng mong ibenta ay ilang kotse lang sa bahay. At alahas. Pero alam mo ba, kung magkano ang natalo ni Songjay ngayon? Hindi bababa sa 10 bilyon. Kapag hindi na bayaran, hahantong sa pagputol ng kamay at paa. Sej, ibebenta ko sa iyo ang 10% ng shares, pero kaya mo bang bilhin? Perang pampamilya ko, pwedeng gastusin ng asawa ko ng walang limitasyon. Ay, ang pera ng kumpanya, mapupunan sa loob ng isang araw. Ang nangyari ngayon, ay tapos na. tatay, Unti-unti kong kukunin ang Giant Corporation ni nanay. Tatay, nanay, wala na akong natitira ngayon.
Hindi ko na kayo mapapalaki at mapapaaruga sa hinaharap. Ang shares ni Jianglin ngayon. Ay pwedeng maging vice chairman na ng kumpanya. Ang batang iyon, galit na galit sa amin ng anak ko. Paano kung balang araw? Siya na ang maging chairman, hindi ba tayo? Ay lalaspagin niya? Tatay, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang shares? At ay deklara akong tagapagmana. Para gulatin si Jiang. Ibibigay sa iyo para maubos mo lang ang lahat. Nanay, para saan pa ang pag-aanak ko sa iyo? Hindi mo nahuli si Angkang Shu na wala pa ang shares. Nanay, ano na ang gagawin natin ngayon? Itong maliit na bruha. Gagawin ko siyang tulad na matandang bruha na hindi alam kung paano siya namatay. Ano itong bulaklak? Ito ay begonia. Anong amoy ito? Sira na ba? Bakit ka na pa rito? Pumunta ako para pag-usapan ang tungkol sa engagement. Naku, ang galing ko, magiging asawa na ako ng mayaman. Masaya ka ba? Seryoso ka bang pakakasalan ako? Siyempre naman. Nagawa na natin, hindi ba gusto ni MS Jiang? Napanagutan ito. Ano ang nangyari? Masakit ang puso ko at medyo. Hindi ako comfortable. Jiangli, Preliminary test. MS Jiang, may mga senyales ng haskilya. bakit biglang may heart failure? Para malaman ang resulta, kailangan ng karagdagang pagsusuri. Boss An, hindi Montag alam. Ang nanay ni Chaoli, noon ay heart failure. Ang dahilan ng pagkamatay niya, maaaring naman na ito. Kumusta na? Xiaoli. Ang hirap ng buhay mo, namana mo pa ang heart failure ng nanay Montag. Noong nakaraang buhay, wala akong heart failure. Bakit nakaiba ito sa buhay na ito? Ali, huwag kang mag-alala, ang ANS ay may pinakamahusay na. Medical team, magiging maayos ka. Xiaoli, ang kalagayan ng iyong katawan ngayon ay hindi dapat mapagod. Ang mga bagay sa kumpanya, huwag mo nang pakialaman. Mula nang magkasakit ang nanay mo hanggang sa mamatay, 1 buwan lang, hindi ka sinusumpa ng tatay. Iniisip lang ng tatay na habang maayos pa ang kalagayan mo, ilipat mo ang lahat ng shares sa tatay. Para kung may mangyari, ang mga shareholders ng kumpanya ay magnanakaw at aagawan. Lahat ay para sa maayos na pagpapatakbo ng kumpanya. Sinasamantala ang pagkakasakit ko, grabe ka tatay. Anong sinasabi mo? Ako ang chairman ng kumpanya. Kailangan kong isipin ang kumpanya. Noong nagkasakit ang nanay mo, umuubo at nasasaktan siya. Mula nang magkasakit ang nanay mo hanggang sa mamatay, 1 buwan lang. Kapag dumating na ang araw na iyon, kung may mangyari, sabihin mo, ano ang silbi ng kumpanya sa iyo? Ikakasal na ako at si Jiangli. Ang kanyang mga bagay ay aking mga bagay. Boss An, ang engagement ay hindi kasal. At saka, sino ang asawang papasok para sa asawa? At sa panahong iyon, malapit nang umalis si Xiaoli. Wala namang silbi kung mananatili siya sa kumpanya. Kaya bibilhin ko ang Jiang Corporation para kay Ili. And Songju, ikaw, Huwag kang mag-alala tatay. Hindi ka maging chairman, ngunit ang janitor ng kumpanya. Ipagkakatiwala ko sa iyo. hindi kailangan. Boss An, bisitahin ko ang kapatid. Tandaan mo, huwag mo siyang gambalain. Anong problema? Keng Tzu. Ganito na ang kalagayan ng kapatid, sumama ka na sa akin. Nagsisimula ka ng mangarap sa tanghaling tapat. Maghintay ka muna. Kang Zhu, tiyak na hindi magtatagal ang buhay ng kapatid. Noong nagkasakit ang kanyang nanay, 1 buwan lang ay namatay. Pakakasalan mo siya, hindi ba? Mamumuhay ka kasama ang patay. Magsarado ka nga ng iyong bibig. Keng Tzu, nasasaktan ako. Alam ka o. Kakikilala mo pa lang sa kapatid, pansamantala lang ito. Sa totoo lang, ako ang iyong nobya. Mukhang ginawang propesyon ni Miss Song ang pagiging kabit. Kawili-wili ang pagpapalaki sa iyo. Siguro noong mga panahon, ganito rin ang ginawa ni Ilria Song. Para umakyat sa kama ni Engwer Jiang. Ikaf. Ikaw ba ay mas maganda kaysa kay Jiang Li o mas matangkad? May Jiang Li ako, bakit kita gusto? Akala mo ako ay si Angkang Zhu. Hindi ka pa ba nakakain ng masarap na pagkain? Hindi ka karapat-dapat. Keng Tzu. Song Jae, ninakaw mo ang lalaki ko. Walang hiya ka. Papa. Mabuti ang loob ko na dumalaw sa kapatid ko.
Pero hindi ko inaasahan na ganito kalala ang kanyang kalagayan. Ilang salita lang, nagsuka na ng dugo. Papa, hindi ko naman kasalanan ito. Alam ko ang mabuting intensyon mo, pero ang kalagayan ng kapatid mo ay katulad ng kanyang ina, pinipilit ang sarili. Sa pag-asikaso ng kumpanya, paano gagaling ang katawan niya? Boston, hindi ka rin makakatiis, di ba? Iginagalang ko ang lahat ng desisyon ni Jiang Li. Sabi ni Boss Ann, naawa siya sa anak ko. Pero handa ba siyang panoorin itong maubos sa trabaho? Ito ay pagitan ko at ni Ali. Hindi kailangan ng pakialam ng iba. Kumusta ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, lumalala ang sakit mo. Mas mabuting ibalik mo na ang shares. Kay Papa. Dahil gising na si Ali, hindi ko na kayo pahihintulugin. Papa. Ngiti pa ng ngiti, sabi ng doktor mabilis lumala ang sakit mo. Noong araw, ganito rin ang nangyari sa nanay ko. Medyo nahihilo ako. Huwag kang gagalaw, nahihilo lang ako, hirap huminga. Huwag kang mag-alala, okay lang. Anong bulaklak ito? Parang ito ay isang baukwet ng tulip. Itong mga araw, araw-araw kang nasa ospital para alagaan ako. Baka nahawa ka sa akin. Paano makakahawa ang heart failure? Tama ka, pero paano nga ba ako nagkasakit? Huwag mo muna isipin yan. Sa hinaharap, hindi ko na sila papayagang gambalain ka. Yun ang pinakamabuti. Araw-araw nagdadala ng bulaklak at pagkain si Song Jae. Akala mo mabait siyang kapatid. Tingnan mo ang mukha mo, walang kulay. Ikaw. Ngayon, magpahinga ka muna ng maayos. Hindi lang walang kulay, halos wala na akong hininga. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mukha kang maliit na asawa, ang cute mo. Gusto mo bang alagaan ako habang buhay? Miss Jiang Li. Pakakasalan mo ba ako? Pero hindi na ako magtatagal pa. Nung isinama kita, hindi ko talaga inakala na ganito ang mangyayari. Mamamatay na ako, pasensya na. Ayoko ng pasensya, gusto ko lang malaman kung pakakasalan mo ako o hindi. Pakakasalan kita. Kasal. Biglaan naman ito. Wala tayong kahit anong preparasyon. Ang pamilya ang bahala sa lahat ng preparasyon. Jiang Li, kalahati ng katawan mo nasa kabaw na. At gusto pa rin kitang pakasalan ni An Kangshu. Bakit naman? Jiang Li, sobra ka na. Ilang taon ka magiging MRS. Mayaman ka, tapos mamamatay ka na, tapos ang problema. Hindi ko naman siya pinilit na manatiling tapat sa akin. At saka, pagpatay na ako, kahit mag-asawa ulit siya ng 10 o 8. Wala na akong pakialam. Itong Jiangxi, pinaghirapan at itinayo iyan ng nanay mo. Ibibigay mo ba ang kalahati ng shares nito sa pamilyaan? Mukha namang ayaw mong magbigay ng dowry sa akin. Ituring na lang natin itong dote. Dote? Ibibigay mo ang kalahati ng Jiangxi sa pamilyaan? Sa hinaharap ang kumpanya. Ano na ang apelyido nito? An o Jiang? Pamilyan lang, shares o ang pamilyaan? Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako humihingi ng payo, iniinformahan lang kita. Ayos, talagang karapat-dapat na anak ka ng nanay mo. Ano ang engagement gift? Ito ay ang aking ina. Tita, pwede ko bang ilapag muna si tita? Naisip ko, mag-i-engage na tayo, dapat lang. Na makilala mo ang aking ina. Siyempre naman, dapat lang. Ang Jiang Shai, ito ay itinatag ng aking ina noong una. Kung hindi ko ito mabawi, hindi ako patatahimikin ng aking konsensya at ang aking ina rin. Huwag kang mag-alala, nakahanda na ang pinakamahusay na medical team. Bukas darating, siguradong gagaling ka. Ma, ang medical team na kinuha ni Kangshu. Bukas darating na. Kung malalaman niyang lason ang nasa katawan ni Jiang Li, siguradong imbestigahan niya ng husto. Ano ang gagawin natin? Ma, huwag kang magpanik. Papayagan na lang natin si Zhang. Nadagdagan pa ang lason. Kapag tuluyan ng nakat verloren si Jiang Li. Kahit mag-imbestiga ang pamilyaan, patay na ang tao. Ali, sila ang pinakamahusay na medical team. Sigurado kang magiging okay ka, Ali, kapit lang. Ang kalagayan ni Jiang Li. Bakit bigla na lang lumala? Posible talaga na biglang lumala ang kanyang sakit.
Baka hindi na talaga kayanin ni Jiangli. Kailangan ng operasyon, pirmahan na lang po ng pamilya. Ang kalagayan ni Xiaoli, pareho lang sa nangyari sa kanyang ina noon. Walang saysay na magpa-opera pa. Ano ang sinasabi mo? Naku, Boss An. Malinaw na walang pag-asa si Xiaoli. Bakit mo pa siya pahihirapan? Hayaan mo na siyang pumanaw ng tahimik. Ako ang pipirma. Boss An, kailangan talagang pamilya ang pumirma. Wala kayong karapatan. Dos, nag-stop ang heartbeat ng pasyente kanina. Pirmahan nyo na, baka mahuli pa. May kanya-kanya tayong kapalaran, tanggapin mo na lang. Pirmahan mo na yan. Pirma. Utinagapan, kundi patay na sana. Kumusta na ang kalagayan niya ngayon? Buhay pa siya ngayon, pero mahina na. Pero hindi pa rin maganda ang lagay niya. Kang Su, Nandito ako. baka hindi na ako makakapagpakasal sa'yo. Jiangli, kaya mo yan. Ikakasal na tayo agad. Bakit biglaan ang kasal ni Boss An? Ang bilis, may meeting pa ang kumpanya. Oon ga. Sa gitna ng meeting, hinatid na lang dito. Tingnan mo, dumating na ang bride. Bakit naka, wheelchair ang bride? Malas, yan ah. Maligayang pagdating sa lahat sa gitna ng inyong mga abala. Ngayon, ipinapahayag ko. Ang kasal namin ni Emma Jiangli, opisyal nang magsisimula. Hindi ako sang-ayon. Naku, may isa pang bride. Oon ga. Bakit dalawa ang bride? Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Hinahamon mo ba ang kasal namin ni Jiangli? Sinadya mo bang pumunta dito? Para maghanap ng gulo? Bossan, kung walang karapatan si Jiai, ako bilang ama ni Jiangli, may karapatan akong kanselahin ang kasal na ito. Siyempre, walang room. Si Jiangli ay isang hininga na lang ang natitira. Bilang kanyang tagapag-alaga, may karapatan akong bawiin. Lahat ng kanyang shares, mga kasama. Ang dapat na ikakasal sa pamilya, ay ang aking panganay na anak, Yi Ai. Ninakaw niya ang shares at ang nobyo ng kanyang ate. Bilang isang ama, hindi ko ito matitiis. Narinig ka rin, Boss An. Ang dapat kasalan ay si Sung Jiai. Ang pag-akit ni Jiangli kay Boss An ay alam na ng buong Su City, ang pamilya An ay nabihag na. Babaeng ito, nakakatawa talaga. Ang gulo ng isip ni Boss An, sa susunod na pagtutulungan, ay dapat tag-isipan muli. Jiangli, kahit anong plano mo, wala rin itong mangyayari. Kang Shu, para sa reputasyon ng pamilyaan. At para sa ating posibleng kinabukasan, piliin mo ako. Kahit ikaw na lang ang babae sa mundo, hindi kita pakakasalan. Mga kasama, ang hindi pagrespeto sa aking asawa ay hindi pagrespeto sa aming pamilyahan. Hindi kami nagkukulang ng mga kasosyo kung may gustong umalis. Ay maaaring umalis na yun din. Bakit kayo natatakot? Sa Sioux City, kahit barya na nahulog mula sa langit ay pag-ari ng pamilyaan. Sino ang tangang hindi makikipagtulungan sa pamilyaan? Talagang karapat dapat sa akin si Boss An. Sobrang romantiko. Mga kasama, ipinapahayag ko na ang tagapagmana ng Jiang ay si Jiai. Boss An, kung sakaling magsisi ka balang araw, maaari ka pa ring maging manugang ko. Kang Shu, kahit hindi mo pa ako nakikilala ngayon, pero maniwala ka, ikaw lang ang minamahal ko. Handang ibigay ang lahat para lang sa iyong tingin. At ngiti, handa kong ibigay ang aking puso. At pagmamahal hanggang sa maniwala ka sa akin. Si MS Song kay Boss An ay tunay na malalim ang pagmamahal. Ang magandang relasyon ay nasira dahil kay Jiangli, na babaeng ito. Jiangli, ang shares mo ay akin na. Ang lalaki mo ay magiging akin din, mga kasama, binabati ko ang aking kapatid, na magkaroon ng kapayapaan. Pagmulat ng mata, nakita ka agad, tanga. Ang malas, Jiangli. Ayos ka lang? ayos pa ako, nagulat ka ba? Ete, sobrang nag-alala ako sa'yo nitong mga nakaraang araw. Buti na lang at okay ka. Talaga? Mas mapapasaya pa kita. Dalhin niyo rito ang tao. Sa kwarto ko, may mga tulip. Pati sa pagkain ko, may pollen. Nangahas pang kumagat sa amo. Dalhin niyo at ibaon. Sino yan? Hindi ko siya kilala. Yung may-ari ng flower shop, paulit-ulit akong tinanong. Tulip talaga ang binili. Kailangan ko bang ipatawag ang may-ari ng flower shop para harapin ka? Hindi ko sinasadya, Ed. Trabaho lang, may bayad. Siyempre, hindi lang ikaw ang may kagagawan. Nahuli ko na lahat ng may pakana. Masaya ka ba? Miss Song, tulong Montag ako. Niloko mo ako na may heart failure.
Mas malaki ang role mo, dapat mas malaki rin ang bayad sa'yo. Wala po, Miss Jiang. Magsalita ka, gusto mo bang mamatay? Ano bang sasabihin ka po? Sino ba talaga ang nag-utos sa'yo? Magsalita! Hindi, sila dalawa ang nagpili sa akin. Para kunyari may heart failure ka, at gamitin yon. Para lasonin ka. Kunwari close tayo, pero ang sama pala ng loob mo. Ang ganda ng sinabi, pero sa totoo lang. Gusto niyang mamatay ka na, Jiang Li. Kung ano ang ina, siya rin ang anak. Yang kabit na yan, anong magandang maidudulot? Una, patayin ako. Tapos kunin ang shares ko at mangakit ng lalaki ko. Kung hindi kita babakbakin ngayon, hindi ako Jiang. Hindi ate, gawa-gawa lang niya yan. Maniwala ka sa akin. Hindi namin ginawa ang mga sinasabi niya. CJ, madali lang patunayan ang innocence mo. Ito ang mga bulaklak na dala mo araw-araw. Kung kakainin mo, maniniwala ko. Wag mong keinen, Jiang Li. Yang malandi ka. Papatayin mo ba ang anak ko, Nay? Hindi siya tanga, may lason yan, Sis Hang. Ikaw na ang mag-explain. Siya, 20 taon na ang nakalipas, si Song Yami. Ang nag-utos sa akin na gamitin ang toxic pollen para patayin ang nanay mo. Kasinungalingan. Miss Song, ikaw ang nagpayo nito. Dahil sa exposure mo sa toxic pollen, kaya ang puso mo ay allergic. Malubha yon, maaring mawi sa heart failure ang puso mo. O kaya'y kamatayan, kaya dapat kang maging maingat sa susunod. Nanay, bigyan mo ng pollen ang babaeng yon para pakasalan ka ni tatay at ako naman ay maging dalagang mayaman. Ang talino talaga ng anak ko. At hindi nagtagal. Ang ina ni MS Jiang ay dinala sa ospital. Kaya sinunod ko ang utos na mag-ina. Unti-unting pinatay gamit ang gamot. Jiang Li ako. Hindi ka o kailanman, Nakakaaksaya lang ng laway ko ang kausap ka. Ngayon, may dapat magpakumbaba sa aking ina. Jiang Li, walang inang gago ka. Hinayaan mong masaktan ang anak ko. Tama na. Nanay, hindi ko inakala. Nagagawin mo ang ganito para lang mapangasawa mo si tatay. Pinatay mo si Mrs. Jiang. Paano ako haharap kay tatay pagkatapos ng ginawa mo? Paano ako haharap kay Chaoli? Labis kitang ikinalulungkot, nanay. Yay. Ayaw mo rin namang masayang ang lahat ng pinaghirapan natin. At mapunta tayo sa bilangguan. Ngunit, ako ang iyong ina. Pantay-pantay ang lahat sa harap ng batas. Dapat mong harapin ang mga ginawa mo. Dapat mong panagutan ang iyong mga kasalanan. Ganito ka. Kailangan mong magbigay ng paliwanag kay MRS Jiang. Et kay Xiaoli. Talagan ka namang. Mabuti kang anak. Jiang Li. Ako ang may kasalanan sa inyong mag-ina. Kung gusto mong pumatay o maghiganti, ako na lang. Isa kang mamamatay tao, pero ang lakas ng loob mong magsalita. Huwag kang mag-alala, paiiyakin kita sa harap ng aking ina. Nanay, patawarin mo ang iyong anak. Nanay, Kung ganoon ka kabait, sumama ka na lang sa kanya. Ate. ang aking ina ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Kung hindi mo ako mapapatawad, gagawin ko ang lahat para mabayaran kita. Anak, kasalanan ng iyong ina ang lahat. Wala kang kinalaman. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sana lang, huwag mo na akong sisihin, okay lang? Tanggang bata. Tara, uwi na tayo kasama ni tatay. Tumigil ka, nobya. May isa pang bagay, nobya. Ang kanyang ina ay nagbayad na ng buhay para sa iyong ina. Ano pa ang gusto mo? Jiang Yuanfeng. Noong nagkasakit ang nanay ko, talaga bang wala kang kaalam-alam? May topak ka ba? I'm a Montag ako. Alis na tayo. Alis. Si Ali, ang hirap ng pinagdaanan. SA hinaharap. Alagaan mo ng mabuti ang batang to. Sa itsura ng mga bagay, Jiang Yuanfeng, kahit hindi siya direktang kasangkot, malamang alam niya. Ang ginawa ng mag-ina ng Song kay Madam Jiang. Ang hirap para sa isang dalagita na makapaghiganti pa sa ina pagkaraan ng 20 taon. Jiang Li, huwag kang mag-alala. Ako na ang magiging pamilya mo. Mabuting bata, sa hinaharap, kami ni Mama ang alaga sa'yo. Esan. Ito ang mga regalo sa amin sa kasal. Gusto ko talaga to. Honey, ano ng regalo mo para sa akin? Gusto mo? Naman, Pero bago yon, may isang bagaga na gusto kong linawin kay MS Jiang. Esan. Kailan ka gumaling? Matagal ko nang napansin na may problema sa mga bulaklak. Nang nag-alaga ka sa akin, lumabas ang mga sintomas. Nakapareho lang sa akin. Si Song Jai, parang nagpa-punch in araw-araw, may daladalang bulaklak. Talagang kahina-hinala. Paano mo nalaman na nagsisinungaling si Ia Zhang? Paano kung namana mo talaga ang sakit ng nanay mo? Hindi ko mamamana yon. Nung gabing,
Nilagyan nila ng gamot, hindi ako nakatulog. Nung nakita nilang ubos ang bote, akala nila nagtagumpay sila. Kaya nagunwari akong inatake at dinala sa emergency. Buti na lang. Dumating agad ang medical team na pinadala mo. Sinabi ko sa kanila na sobrang mahal mo ako, kaya tumulong sila sa akin. Mabuti. Ang assistant ko, ang doktor na mataas ang sweldo, alam nila. Naligtas ang aking nobya, ako lang ang hindi alam. Itinago ninyo sa akin ang lahat, hindi ba kayo nagtitiwala sa akin? Hindi. Paano naman kami hindi magtitiwala sa'yo? Galit ka. Madamot. Nakakainom ka pa ng saa. Muntik nang mawala ang buhay ng nanay mo. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mailigtas siya. Hindi pwede. May baka na si Jiangli, si An Kengsu. Kailangan niya ng isang tao para magbayad puri para sa kanyang ina. Patuloy na paghihigpit sa bagay na ito. Lahat tayo ay malalagay sa panganib. Ina Montag yan. Naniniwala ako na maintindihan ako ni Mama at tiyak na ipaghihiganti ko si Mama. Hindi ka dapat umalis sa bahay para magluksa. Sino nag-utos sa'yo na pumunta rito? Ang proyektong ito sa resort, trabaho ito. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Nandiyan na siya. Ang proyektong ito, ipapahinto ko. Ika si Anes, Jiang, tama ba? Ako ang anak ng punong barangay ng Xiangyang. Yang Dachun ang Pangalan Ko. Mabuhay ka. Ma, ang ganda nito. Gusto ko ito. Huwag kang matakot, anak. Ang ibig sabihin ng anak ko ay malugod kanyang tinatangga. Hoy MS Jiang, halika na at tingnan natin. Sino ang nagmungkahi ng proyektong ito? Bukas paalisin ko siya. Sige, Boss Jiang, magpahinga muna kayo. Yan, dito lang sa salon. Baryong ito, para sa taong ito. Mag-anak habang buhay. Anong gagawin mo? Masamang asawa, hindi sumusunod, papatayin ka ng nanay mo. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Huwag kang alis. Huwag kang alis. Ma, tumakas ang asawa. Tumigil ka. Saan ka pupunta? Sinaktan niya ako. Naku, mahal na anak, anong nangyari sa iyo? Naglakas loob kang manakit ng iyong asawa. Mukhang kailangan mong disiplinahin. Tama na. Nababaliw na ba kayo? Naglakas loob ka pang manakit, sasabihin ko sa iyo. Ibinenta ka na sa amin. Ngayon, asawa ka na ng anak ko. Talagang nababaliw na kayo. Hindi ka pwedeng gumalaw. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. May sakit ka ba? Ma, Bilis, tumakas ang asawa. Habulin siya. saan ka pupunta? Mga kasama, pakinggan ninyo ako. Ayong mga ito, ipasok ninyo siya sa loob. Huwag kayong lalapit. Azava. Huwag mong isipin ang pagtakbo o ang hindi pagkain. Sa huli, lahat sila ay nagkaanak, kaya hindi na tumatakbo. Ako na ang bahala. Kumain ng mabuti, magkaanak. Wala akong cellphone, ang dami pa nila, malayo rin ang lugar na ito. Ni hindi ko alam ang eksaktong lokasyon. Hindi ko alam kung makikita ako ni Kangsu. Kengsu, bakit ka nandito? Nasaan si Ali? Nag-upload si Boss Jiang. Hindi ka ba sinabihan? Bakit hindi matawagan ang kanyang telepono? Ganong? Baka nag-a-adjust pa siya sa oras o sobrang bossy. Walang oras para makipag-ugnayan, alam mo naman. Kapag busy si Boss Jiang. Ayaw niyang makialam ako sa mga proyekto. Gusto niyang mag-isa. Talagang wala kang alam. Alam ko lang na nag-abroad siya. Siguro. Ano ang gusto mong malaman ko? Mas mabuting wala kang alam. Boss An, baka talagang. Imposible nitong mga araw na ito. Walang mensahe si Jiangli sa akin, siguradong may nangyari. Azava. Sabi ng nanay ko,
Mag-anak tayo ng lalaki. Simulan na natin. Tulungan mo muna ako, tanggalin mo ito. Hindi pwede, sabi ng nanay ko huwag tanggalin, matulog na tayo. Gusto mo bang matulog, kailangan ng kumot. Oo. Walang kumot. Tulungan mo ako, kunin mo ang kumot, okay. Sige, kukunin ko ang kumot para sa asawa ko. Asawa, saan ka pupunta? Sabing matutulog na, Nay, tulong. Tumakbo na naman ang manugang. Hulihin siya. Ang lugar na ito, walang post ng kuryente. Ni hindi ko masabi ang lokasyon pagbalik ko. Kayong mga salbahe, kukuha ako ng 10 excavator. Gibain ko ang lugar na ito. Kuya, tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Dalhin mo ako sa group, bilisan mo, bibigyan kita ng pera. Maraming pera. Drive. Kayo pala ang magkakasabwat. Walang babaeng pumasok sa baryo na nakakaalis. Taga Shongyang Village kami. Bawal mag-park, alisin mo agad ang sasakyan mo, kung hindi, sabay-sabay tayo. Walang hiya ka, putang ina, tumakbo ka pa. Tingnan mo, papatayin kita, tita, huwag mo na akong paluin, huwag na. Paano ka magkakaanak, putang ina, tumakbo ka pa. Tingnan mo, ikukulong kita sa kulungan ng baboy, gigutumin kita ng ilang araw, tita. Ako ay nakaranas na, ako muna ang kausapin siya. Ang mga utang na ito, isa-isa kong babayaran. Tangang kapatid, paano ka makikipaglaban sa kanila mag-isa? Ako rin ay nadaya, may sasabihin ako sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo. Gusto mo rin sumama sa akin para tumakas? Hindi, ete, gusto kitang payuhan na manatili. Manatili ka rito at magkaanak, ano ba ang masama doon? Hindi ka paluin at may pagkain, alam kong may kakayahan ka. Ang ingay ng ginagawa mo, mas malaki pa kaysa sa amin noon. Pero dito, walang saysay ang paglaban at pagtakas. Uminom ka muna ng tubig, sasabihin ko sa iyo ng dahan-dahan. Ang mga ginagawa mo, talagang nakakatawa. Bakit ka ganyan? Hindi mo ba alam ang kabutihan? Manatili ka rito at magkaanak, hindi ka paluin at may pagkain. Ano ba ang masama doon? Akala mo ba ang pag-uwi mo ang pinakamabuti? Tulad naming mga tumakas, tiyak na isusuka kami ng aming mga asawa. Ang asawa ko, hindi ako isusuka. At hahanapin ako sa buong mundo. Presidente, nalaman ko na nasa Shongyang Village ang misis. Tatawag ako ng tao. Ako muna ang pupunta, sundan mo agad ako kasama ng mga tao. Opo. Imposible. Nasanay ka na, ayaw ko nang magsayang ng salita sa iyo. Ang buong baryo, maraming mata ang nagmamasid sa iyo, akala mo. Makakatakas KBA? Pag-isipan mo ng mabuti. Siege. Ngayon, parang baboy siya sa kulungan, nakatali. Naalala mo ba ang itinuro sa iyo ng nanay mo? Ubahin mo ang damit. Ibuka mo ang mga hita mo. Ang galing ng anak ko. Siege na, punta ka na. Pupunta na ako. Mahal, gusto ng nanay nating magkaanak. Sandali, Huwag na maghintay, mag-anak tayo. huwag kang magmadali, ganito, tuturuan kita, umupo ka. Tuturuan kita kung paano magkaanak. Isang ikot, pangalawang ikot. Ay, dahan-dahan, nasasaktan ako. Ang galing ng anak kong lalaki, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal, makakarga mo na ang iyong apo. Ano, tatakas ka? Tahimik, sumama ka sa akin at tumakas tayo. Hindi, dapat kang manatili kasama ko. May sakit ka ba? Bitawan mo ako. Mga taong tulad ninyo, kahit maganda ang itsura, ano naman, kahit maganda ang pinanggalingan, pagdating dito, pare-pareho lang kayong magiging alipin. Bitawan mo ako. Hindi ka pwedeng umalis. Tulong. May tatakas. Ang lalaki? Tumakas na naman siya. Doon siya tumakbo, habulin ninyo. Habulin. Gutom na ako. Mahirap na makabalik sa buhay tapos mamamatay lang ng ganito. Sayang naman. Doon siya. Huwag ninyong pabayaang makatakas.
Ang Kangsu. Yay! Alam kong darating ka para iligtas ako. Darating na si Wangki kasama ng mga tao, huwag kang mag-alala. Tara na. Aray. Sino yan? Sino? Ako ito. Nahanap mo ba? Wala. Hanapin ninyo agad. Hindi na ako makakatakbo. Malapit na tayong makalabas, bilisan mo. Talagang hindi na ako makakatakbo. Aray, Nandito AKO. Bakit may dagdag isa? Ikaw na ang umalis, ako na ang bahala sa kanila. Gusto mo pang tumakbo? Kangsu, mag-ingat ka. Kangsu. Huwag kayong lalapit. Kangsu. Aray. Kangsu. Madam, ayos lang po ba kayo? Nasaan si Kangsu? Yung mga taga-baryo. Nasa kabilang kwarto po ang presidente. Hindi pa po nagigising. Yung MGAT tayo. Nakontrol na po ng mga tauhan natin. Huwag po kayong mag-alala. Gusto kong puntahan si Kangsu. Sabi po ng doktor, kailangan ninyong magpahinga, madam. Sabi po ng doktor, malakas ang tama sa ulo ng presidente. Hindi pa po sigurado kung kailan magigising. Pero wala naman pong peligro sa buhay niya, madam. Kailangan ninyong ingatan ang sarili ninyo, madam. Sabi po ng doktor, hindi pa kayo pwedeng. Masyadong malungkot. Naniniwala ako na ayaw din ng presidente na malungkot kayo dahil sa kanya. Tama, hindi pa ito ang tamang panahon para malungkot. Songjay, lumabas ka. Jiang Li. Ano na naman ang kalukuhan mo, Tak? Huwag kang magdaldalan na saan si Songjay. Itong mga aw na ito, pinabayaan mo ang mga gawain sa kumpanya. Si Jiai ang nag-asikaso para sa iyo. Tapos, ha? Pagdating mo, nagkakagulo ka agad. Ano ba ang gusto mo? Magi-magsik? May respeto ka pa ba sa akin bilang iyong ama? Huling tanong ko na ito sa iyo. Nasaan si Songjay? Sobrang kapal ng mukha mo. Ha? Bibigyan kita ng 3 segundo. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Songjay. Ako ang iyong tunay na ama. 3, Jiang Li, pinagsisisihan ka o. Na ipinanganak kita, ang iyong kaibig-ibig. 2, Subukan mong hawakan ako ulit. 1. Aray, tumigil ka. Dumating na siya. Umalis siya. Aray. Ano ang nangyayari? Jiangli, ano ba ang gusto mong gawin sa tanghaling tapat? Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin sa iyo? Ikaw mismo ang gustong mag-inspeksyon sa proyekto. Kung may mangyaring masama, ikaw ang mananagot. Bakit ka nagagalit sa akin? Isang salita lang, malilinis mo ang sarili mo. Talagang pinano mo na ito noon pa. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kahit ngayon ay pupunta ako at hahanapin ang mga mamamayan para magharap. Makakalabas ka pa rin ng ligtas, di ba? Mga ignorante sa batas, walang breeding, walang moralidad. Sino ang maniniwala sa kanila? Alam kong naghahanap ka ng gulo, ngunit ano ang magagawa mo sa akin? Anong gulo? Ngayon ay ipinapaalam ko sa iyo ng formal. Ikaw ang magiging tagapamahala ng proyektong ito. Ano? Songjay, ipinagkakatiwala ko sa iyo ng formal. Ang pag-inspeksyon sa proyekto ng resort sa Shangyang Village. Ayaf ka o. Gusto mo akong ikulong sa Shangyang Village. Sa ilalim ng pangalan ng pag-inspeksyon sa proyekto. Tatay, ginagantihan ako ni Jiangli. Pagsabihan mo siya. Jiai, ang kapatid mo ay ngayon ang vice-presidente ng kumpanya. Sundin mo ang anumang utos niya, ha? Tatay. Aray. Mula ngayon, magre-resign ako. Mula ngayon, hindi na ako empleyado ng Jiang Corporation. Wala kang karapatang utusan ako. Sige, simula ngayon, ang Jiang Corporation ay hindi natatanggap ng anumang investment cooperation. Sa hinaharap, kung ang mga produkto ay hindi mabenta o magkakaroon ng kakulangan sa pondo. Lahat ng ito ay ipapasa sa iyo, Songjay. Kung hindi ka pupunta, pababagsakin ko ang Jiang Corporation. Huwag mo akong takutin. Manalig ka o hindi, pag-isipan mo at sabihin mo sa akin. Madam, talaga bang zizireng ninyo ang Jiang Corporation? Huwag kang mag-alala, mas mahal ni Jiang Yuanfeng ang Jiang Corporation. Kaysa sa akin. Tatay, hindi talaga ako pwedeng pumunta sa Shangyang Village. Ang mga residente doon ay hindi itinuturing ang mga tao bilang tao, parang impyerno. Kung pupunta ako doon, mas mabuti pang mamatay. Jai. Hawakan mo ang iyong konsensya. Sabihin mo. Paano kita itinuring ng tatay mo sa mga nakaraang taon? Mula pagkabata. Lahat ng meron si Jiang Li, meron ka. Ang wala kay Jiang Li, meron ka rin. Sa mga nakaraang taon, para sa inyo ng iyong ina, marami na akong sinakripisyo ngayon. Ay oras na para suklian mo ako. Para ba talaga sa amin yon? Para sa sarili mo lang? Para makuha mo ang Jiang family, pinatay mo ang iyong asawa.
Natatakot ka na baka magiganti si Jiang Li para sa kanyang ina, kaya sinabi mo na ako ang tunay na heres ng Jiang family, para ako ang magpakasal sa An family. Wala akong utang na loob sa inyo. Bakit ako ang magsasakripisyo ng buhay ko para sa iyo? Walang utang na loob. Dalin siya sa Shangyang Village at bantayan siya. Huwag siyang payagang tumakas. Jiang Yuanfeng, Tatay. Jiang Yuanfeng. Babalik ako. Madam, hindi pa nagigising ang presidente. Ngayon, kailangan mong makuha ang lupa sa auction. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko si Kang Su na protektahan ang An Corporation. Hindi ba nasa abroad ang Nangong family? Kailan sila umuwi? Naalala ko, sa nakaraang buhay, ang Nangong family ang nakakuha ng lupa at kumita ng 300 milyon. Ngayon, kailangan makuha natin ito. Maligayang pagdating sa auction ng lupa. Starting bid ay 1 bilyon. Minimum increase ay 0 milyon. 1.5 bilyon. 3 bilyon. 3.5 bilyon. 4 bilyon. Madam, ang budget natin ay 5 bilyon lamang. Kung walang pera, huwag nang mag-bid, baka isipin ng iba na ang An Corporation ay magbebenta ng pantalon para lang makabili ng lupa. Kakabalik lang ni Nangong sa bansa. Siguradong gustong gamitin ang An Corporation para magpakitang gilas. 4 bilyon, 1 milyon. Balita ko, kumatusi ang presidente ng An Corporation. Ngayon naman babae ang nagpapasikat. Parang laruan lang ang proyekto. Mukhang tapos na ang An Corporation. Wala na talaga. Anong sinasabi mo? Nakakaistorbo ka sa amo namin. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, tatahiin ko yung bunganga mong aso. Sabi nga, kung ano ang amo, siya rin ang alaga. Mukhang ang ugali ng pamilya Nango ay ganyan lang pala. Ikaf. Umupo ka. Magaling talaga ang paningin ni An Kang-su. Maging sa proyekto. O sa babae. 5 bilyon. 1 milyon. 6 bilyon. 7 bilyon. 7 bilyon, unang tawag. Madam Ann, bakit hindi ka na nagtaas? 7 bilyon, ikatlong tawag. Binabati ko ang Nangong Group. Madam, tungkol sa lupa, pag-uwi ninyo, kausapin ninyo na maayos ang chairman at ang biyenan ninyo, sigurado. Pagbibigyan ka nila, Huwag kang mag-alala, mapapasa atin ang lupang ito. umuwi muna tayo. Mayabang ang pamilya Nangong, kanina pa tayo kalaban nila. Baka tayo pakinita. Pagdating sa pag-iisa, lolo ko siya. Naalala ko, may patakaran sa pagpapaunlad ng lupa sa loob ng 1 buwan. Kung hindi mababayaran ang buong halaga, automatikong ililipat ang proyekto sa pangalawang kumpanya na may pinakamataas na bid. Basta't hindi makakabayad ng 7 bilyon ang pamilya Nangong sa loob ng 1 buwan. Mabibili natin ang lupa sa halagang 5 bilyon, 1 milyon. Ang lupang ito. Pero, Sige na, umalis na tayo. Madam Ann. Bakit biglang tumigil si Madam Ann? Isang saglit lang, nahulog na ang martilyo. Malaki ang kita sa proyektong ito. Kaya't binabati ko si Boss Nangong. Nang masaganang kita, An Kang-su ako ay nakabalik na. Ang iyong babae at proyekto ay akin nang agawin. Ang hari ng negosyo sa buong Sioux City ay dapat ako lang. Mahal, kamakailan ay may kumakala sa labas. Sinasabi na magaling ang paningin ni Nangong Lin at mayaman. Sinasabi na ang aming An Group ay nasa kamay ng isang babae at malapit nang bumagsak. sa loob ng 1 buwan, ano ang ginagawa ni Nangong Lin? Gusto niyang bilhin ang lahat ng proyekto. Hindi niya pinapansin kung kumikita o hindi, basta wala siyang iwan. An Group. Tulad nga noong nakaraan. Ngayon ay huling araw ng buwan ang Nangong Group. At ang pakikipagtulungan sa Jiang ay dapat tapos na. Ano ang ibig sabihin na may problema sa kontrata? Ang Jiang ngayon ay nagsasabing hindi makakabayad. Bakit ngayon lang? Presidente, kung hindi magbabayad ang Jiang, ang pera natin para sa lupa ay hindi sasapat. Ano ang gagawin natin? Pumunta ka mismo kasama ang legal team sa Jiang. Ano man ang problema sa kontrata, kailangang matapos ito ngayon. Dapat mong makita mismo na siya ay magbabayad. Ano pang hinihintay Montag? Bilisan Montag. Presidente. Kamusta? Nagbayad na ba ang Jiang? Nagbayad na, pero sarado na ang bangko. Ang interbank transfer ay tumigil na, at ngayon ay Biyernes. Kailangan nating maghintay hanggang Lunes para makapagbayad. Naantala ang pera natin. At dahil hindi dumating ang bayad, ang proyekto natin sa lupa ay nailipat na sa pangalawang pinakamataas na bidder na An Group. Jiang. Siguradong sinadya nilang magbayad pagkatapos magsara ang bangko. Presidente, nalaman ko rin na ang babaeng si An ay Ang Vice President NG Jiang Group. Jiang Li. Mabuti. Mabuti ka talaga, Jiang Li. Ang galing talaga ng asawa ko. Alam niyang walang ekstrang pera si Nangong Lin. Naghanap lang ng dahilan para maantala ang bayad ng Jiang. Kaya sa atin na ang lupa. Noong nakaraan, pagdating ni Nangong Lin sa bansa,
Binili niya agad ang lahat ng proyekto. Mas alam ko pa ang kanyang mga gastos kaysa sa kanya mismo. Sige, padalhan mo ng maraming tao para bantayan. Tiyak na alam na ni Nang Ulin ngayon na ako ang vice chairman ng Jiang Group at paparating na siya. Ano ba, Jiang Li? Ano ang ibig mong sabihin? Boss Nangong, ang tagal natin hindi nakita, lalo kang naging mainitin ang ulo. Nagtulungan ang pamilyaan at pamilya Jiang para problemahan tayo. Alam mo ba kung magkano ang natalo natin? Sa negosyo, may panalo-talo. Hindi dahil natalo ng kaunti, ay pwede ka nang magwala dito. Napakawalang modo mo naman. Galit na galit ako sa nangyari. Bakit palagi na lang nauna si An Kang Su sa akin? Maging magandang proyekto man o babae. Talaga namang babae ni An Kang Shu. Hindi pwedeng maliitin. Zayang galang. Nakahiga na lang siya rito. Wala na siyang magagawa. Nandito siya, kaya't buo ang loob ko. Sumama ka na lang sa akin. Sa mundo, ako lang ang kayang makipagkumpetensya sa pamilyaan. Ang pamilyaan mo, dahil wala na si An Kang Su. At malapit nang bumagsak ang pamilyaan. Pumunta ka sa akin. Sa negosyo man o sa iba pang bagay ngayon. Ako na ang huling pag-asa mo. Sino yan? An Kang Su. Nangunglin, napupuot ka sa akin. Pero hindi kita kayang kamuhian. Alam mo kung bakit? Bakit naman papansinin ng numero 1 ang numero 2? Nagsigising ka na. Namiss kita. Narinig mo ba ang mga sinasabi ko sa iyo nitong mga nakaraang araw? Okay lang ako. Mabuti na lang nagising ka, An Kang Su. Ayaw ko namang umabuso sa kalagayan mo. Gayon, Ano ka dyan? Hindi mo ba nakikita na magkasama kami? Wala ka bang delikadeza? O bakit? Gusto mo bang manood? Boss Nangong, paalam. Miss mo ba ako? Okay ka pa ba ngayon? Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Napagod ka talaga. Hindi mo lang inayos ang pamilyaan, kumita ka pa ng malaki. Ang galing ng asawa ko. Kailangan kitang gantimpalaan. Hoy, sandali, kaya mo pa ba? Kaya ng asawa mo kahit kailan. Na pala. Hindi mo ba napansin na si Nangunglin ay interesado sa'yo? Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, interesado lang ako kay Boss Ann. President, nalaman din namin na may kapatid na babae si Jiang Li. Isang anak sa labas, ipinadala sa Shangyang Village. Sino ang hinahanap ninyo? nasaan si Song Yai? Ano? Hindi ko kilala, umalis kayo. May tao na, nananakit na. Nanay. Anak. Sinaktan niya ang nanay ko. Ikaw pala si Song Yai? Hindi ako, huwag niyo akong patayin. Ikumpara ka kay Jiang Li, isang malaking insulto sa akin. Presidente. Dadalhin PABA natin siya? Huwag na, napakalayo ng agwat. Pakiusap, dalhin mo na ako, pakiusap. Kapag dinala mo ako, susundin ko lahat ng sinasabi mo. Ako ang pinakatapat mong aso. Hindi ko kailangan ng tapat na aso. Kailangan ko lang ng taong may silbi. May silbi ako. Gusto mo si Jiang Lidibia? Matutulungan kita. Ilabas mo lang ako, sa hinaharap, si Jiang Li at ang Jiang Corporation ay magiging sa iyo. Subukan natin. Siege. Mahal kong AMA. Ang tagal nating hindi nakita. Noon, ang dalawang taong ito ay ipinadala mo sa Shangyang Village para bantayan ako. Ngayon, bumalik na ako. Dapat mo silang kunin pabalik. Sino ang nagpabalik sa iyo? Sabi ko, demonyo ang nagligtas sa akin. Naniniwala ka ba? Ano ito? Gusto mo ang lahat ng aking shares? Walang utang na loob na anak. Gusto mo bang maaga akong mamatay? Ano ang balak mo, Tak? Kung ako ang nasa kalagayan mo, pipirma na lang ako. Kung pipirma kan gayon. Maaari pa kitang alagaan hanggang sa huli. Kung hindi ka pipirma, ngayon din ay ipapadala kita sa nanay ko. Pipirma ako. Okay na biyaan gayon? Ikaw, hindi mo ba sinabi?
Kailan ba naging totoo ang sinasabi ng mag-ama natin? Jiang Li. Akala mo nanalo ka na, pero ngayon palang magsisimula ang lahat. Presidente, may urgent akong bagay kay Madam. Pasok. Madam, kakareceive ko lang ng notification. Umanaw na ang iyong ama. Umanaw na si Jiang Yuanfeng. Huwag kang malungkot. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Hindi ako malungkot, medyo may panghihinayang lang. Hindi siya namatay sa kamay ko. Daw ay biglang sakit ang nangyari. Pero may testamento si Jiang Yuanfeng. Lahat ng kanyang shares ay ibinigay niya kay Song Jiai. Medyo kakaiba ito para sa akin. Babalikan ko ito. Nandito ka na, sayang at huli ka na. Tapos na ang stockholders meeting. Ngayon, ako na ang bagong chairman. Bilang chairman, tinatanggal kita bilang vice chairman. Hindi ka inakala. Na makakabalik pa ako. Ito lang ang unang hakbang ng aking paghihiganti. Sa susunod, sana kayanin mo. Kung hindi mo ubusin ang mga ugat, babalik at babalik ito. Ako ang nagkamali ngayon. Isang bagay lang ang itatanong ko. Ano ba si Jiang Yuanfeng? Nakasakit. Anong sakit? Heart attack. Gusto kong i-verify ang bagay. Nasunok na. Talagang wala kang awa, Jiang Yuanfeng. Buong buhay niya, ginawa ka lang niyang tunay na anak sa labas. Nang pinagsabuatan mo siya para ikulong ako sa Shangyang Village. Alam mo ba kung paano ako nabuhay noon? Dapat mamatay kayong lahat. Ikaw na ang susunod. Iyan ay, ang pumatay kay Jiang Yuanfeng. Kailangan kong hanapin ang ebidensya ng pagpatay niya. Pinayagan ka bang umalis ng doktor? Ginagawa mo pa ito. Nangong Lin. Anong balak mo? Nakita mo na si Song Jiai? Ikaw pala. Sabi ko na nga ba, sino bang walang modo ang nagdala sa kanya pabalik? Alam kong gusto mo ang Jiang Corporation. Basta sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko ito ng buong puso. Ang Jiang Corporation ay itinatag ng aking ina noon. Akala ng lahat gusto kong mabawi ito. Pero ang Jiang Corporation ay walang Jiang na parang basura, walang kwenta na. Pero mas gugustuhin kong sirain ito mismo kaysa ibigay kay Song Jiai. Ngayong nakialam ka na, magiging magkalaban na tayo. Jiang Li, sana hindi ka magkamali ng akala. Si Song Jiai para sa akin ay parang kalye lang na asong gala. Kung hindi ka masaya na may relasyon ako sa kanya, okay lang. Pwede ko siyang patayin agad. Sa totoo lang, bagay kayong dalawa. Umalis ka nga dyan. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Anong ginawa mo sa hotel kasama si Nangong Lin? Anong ibig mong sabihin? Nag-aalala ka ba sa akin o nag-interrogasyon? Sinabihan na kita dati, may masamang balak siya sa'yo. Bakit ka sumama sa kanya sa ganoong lugar? Bakit ka sumisigaw? Nandoon na ako nang malaman kong nandoon din siya. Kasalanan ko ba? Anong klaseng bagay yan? Natuto ba na may nagawa ako sa likod mo? Kasama si Nangong Lin? Hindi ko sinabi yan. Ganyan talaga ang ibig mong sabihin. Hui, Boss Nangong. Ipapadala ko ang mga litrato kay Ang Kangshu. Tulad ng inaasahan, nag-away sila. Hindi ganoon kadali para magali sila sa isa't isa. Huwag kang mag-alala, alam ko ang susunod na hakbang. Boss An, oras na para uminom ng gamot. Ang Kangsu, hindi mo na magalaw ang kamay mo. Ang ganda talaga ng serbisyo sa advance ng ward na ito. Anong nakakagulat yan? Serbisyo lang naman yan. Para sa pasyente lang yan, bakit ka nagtataka? Ako ang nagtataka. Noong nasugatan at nawalan ka ng malay. Sino ang nalagasang pa sa'yo? Ikaw pa ang may gana magsalita. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapasok dito. Lagi mong iniisip ang sarili mong nararamdaman. Ano nang masama kung tinanggap mo ang isang hampas para sa akin? Ako pa nga ang nagreklamo. Sasabihin ko sa'yo, bilang asawa niyan. Dapat handa kang tanggapin ng lahat, maging babae man o nurse. Kailangan mong intindihin ako. Ako, si Jiang Li, hindi ko tatanggapin ang ganitong pagtrato. Diborsyo. Sino bang makakatiis sa'yo? Kung diborsyo, diborsyo. Ikaw ang nagsabi niyan. Ang kulit mo talaga. Huwag kang magmadaling umalis. Jiang Li. Nakalimutan ko,
Wala nang tahanan si MS Jiang. Patay na ang mga magulang mo, ang tanging kapatid mo ay naging kaaway mo na. Ngayon ang minamahal mong asawa, gusto ka ring iwan. Ang galing mong magbantay sa bawat kilos ko. Dahil mahal na mahal kita, MS Jiang. Kahit hiwalayan ko si An Kangsu, hindi ako sasama sa isang tulad mo, talunan. Maging proyekto man o babae. Ang makukuha mo lang ay yung mga ayaw na niya. Kawawa ka naman. Ano, ayaw mong tanggapin? Tiisin mo na lang. Totun ga. Maraming beses na akong natalo kay An Kangsu. Pero ngayon, kung mananalo ako o hindi, nasa iyo na lahat. Nakikipagkumpetensya ako sa Anshi para sa isang proyekto. Kailangan ko ng isang tao na magsasabi sa akin ng presyo ng Anshi. Ang ibig mong sabihin, magiging isisi ako. Hindi rin naman para lang sa akin. Ginawa sa iyo ni An Kangsu ang mga bagay na iyon. Hindi mo ba gustong bigyan siya ng leksyon? Hindi ako magiging isisi. Pero maaari kong sabihin sa iyo ng malinaw ang proposal mo. Tiyak na matatalo kay An Kangsu. Pero, malamang pupunta si An Kangsu sa stone gambling. Kung interesado ka, Direktor Nangong, subukan mo rin. Stone gambling? Hindi ko alam ang mga ganyan. Alam ko, Ikaf? Bakit hindi ko narinig? Si MS Jiang ay eksperto sa stone gambling. maniniwala ka man o hindi, tiwala sa akin si An Kangsu. Kung anong bato ang sabihin kong bilhin, iyon ang bibilhin niya. Isang simpleng salita lang mula sa akin, makakapagbigay na ako ng leksyon sa kanya. Mas ligtas ito kaysa sa pagnanakaw ng data at pagiging isisi. Boss Nanggong. Mag-ingat ka sa kanilang plano. Ang kayamanan ay nasa panganib. Kung takot ka, hindi ka magtatagumpay. Gusto ni An Kangsu ang proyekto. Siguradong kita. Patungkol naman sa kanyang kasintahan, nakakaakit din. Ang sinabi mo, hindi ko talaga alam. Gusto mong takpi Azi Jiangli o Zi An Kangsu? Maghanap ng mga eksperto sa stone gambling. Sama-sama tayo. Kahit niloloko niya ako o hindi, ngayon, gusto kong manalo. Awesome. Sige, busy ka muna. Babatiin ko lang sila. CJ, MS Jiang, dala ko ngayon ang buong katapatan. Ang dami mong sinasabi, tingnan mo iyon. Kapag nagsimula na ang auction, bilhin mo iyon. Kahit hindi ko alam ang stone gambling, pero ang batong iyon, mukhang walang yada. Sabi mo nga hindi mo alam, huwag mo nang pagdudahan ako. Ms. Jiang, Oh. Sige, tandaan mo bilhin ang number siyam, mauuna na ako. Tingnan natin. kinakabamunta ka kong tangga? Boss Nanggong. Hinahanap ko ang pinamang sila eksperto sa industriya at lahat sila ay sumayon. Sabi nila, ang pinakamagandang jed ay nasa numero 3. Talagan ga. Jiangli, huwag ka nang magkunwari. Wala kang alam sa pagpili ng bato. Gusto mong taklang tulong ng Zi An Kangsu? Para lokohin si boss Nangong ng isang bises. MS Jiang, mukhang ang ating pakikipagtulungan ngayon ay nabigo. Nangunglin ang pinili ko para sa iyo. Ay tunay na pinakamagandang jade. Itong basurang batong ito, makakakuha ng magandang jed. Mukhang mahirap pa nga makakita ng wood dito. Kumonsulta na ako sa profesional, na eksperto sa pagpili ng bato. Isang tingin pa lang ay nakita na niya ang peking batong ito. Alam mo ba kung aling bato ang may magandang jed? Numero 3. Nagulat ka? Gusto mo pang lokohin si boss Nangong. Sa susunod na buhay na lang. Boss Nangong, ayaw mo pa rin akong paniwalaan. Hoy, sinasabi mong may magandang jed itong basurang batong ito. Eh di bilhin mo at hiwain para makita ng lahat. Sige, Boss Nangong. Ang pinili ko para sa iyo ay numero siyam. Kung may jade ang numero siyam, Ang jade ay para kay MS Jiang. Ako ang hihiwang ito. ano problema, Mrs.? Boss An, tamang-tama ang pagdating Montag. Ang misis mo ay nagsasabing nasa numero siyam ang jed. Eh di bilhin mo at ibigay sa kanya. ang Kangsu. CJ, bibilhin ko na. Sandali, Ano PA ang hinihintay? Kanina mo pa sinasabi ng may kumpiyansa na may magandang jed ang numero siyam. Binili na ni boss ang para sa'yo. Dapat masaya ka. Naniniwala ako sa'yo. An Kangsu. Palagi kong iniisip na matalino at may magandang pananaw ka. Pero ngayon ko lang nalaman na isa kang taong bulag sa pag-ibig. Nangunglin. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang sumunod sa asawa ay nagdudulot ng kayamanan. Talagang mapagbigay si Boss An. Tiyak na lalago ang kanyang negosyo. An Kangsu, nagkamali ako sa iyo. Akala ko ikaw ang pinakamalaking kalaban sa buhay ko. Sabi nga, ang talong general ay walang karapatang magyabang. Matagal mo na akong talo.
Ngayon, hindi ka pa rin mananalo. Tara, pustahan tayo. Bawat isa sa atin ay bibili ng 1-0 pirasong batong ditapos. Ang magbubukas ng pinakamahal na presyo ang mananalo. Pero, ikaw ay dapat bumili lamang ng mga batong pinili ni Jiangli. Ang talo, mula ngayon, sa tuwing may panalo, dapat siyang umiwas. Maging ito man ay pakikipagtulungan, libangan, o kahit sa daan. Ang talo ay dapat kusang lumisan. CJ, usapang lalaki. Jiangli, dahil sa iyo, ang pamilyaan ay malulugi ng husto ngayon. Ikaw na ang mag-alala sa sarili mo. Kahit mawala ko ang buong pamilyaan. Hindi ako sasabihan ni Kangsu ng kahit ano. Pero kung dahil sa iyo ay mawalan si Nang Lin, ng kahit isang bato, dapat mo. Ang 1-0 batong ito ay pinili ng mga eksperto. Mga top experts sila sa industriya, hindi tulad mo, na isang manloloko lang ng lalaki. Paano ka makakapantay? Narinig ko sa pustahang ito. Pwede kang magsanla ng kahit anong bagay. Kapag nagalit si Nang Lin, o naubusan ng pera, dito ka na lang maghukay ng bato. Sana kasing galing ng bibig mo ang swerte mo. Teka, alalahanin ko, noong huling kang nagpakita ng ganitong kumpiyansa. Saan ka ba napunta? Kapag isinanla ka na ni An Kangshu dito, bibilhin kita at ibabalik sa iyo ang lahat ng ginawa mo sa akin sa Shanyang Village. Boss, kikiskizin ba o puputulin? Kiskizin. Ingat, baka masira ang jede sa loob. Ziga. May laman. Tumataas ang presyo. Congratulations, boss. Itutuloy mo ba ang pagputol o ibebenta mo na? Siyempre itutuloy para matalo ng lubusan ang iba. Mukhang East-type, siguradong malaki ang kita. Talagang magaling si Boss Nangong. Ang galing ng mata, samantalang si Boss An ay abala lang sa pagpapasaya sa asawa. Talo na naman. Jiangli, talagang malas ka. Noong bata ka, namatay ang nanay mo, ngayon naman ang asawa mo. Iyan ang bunga ng pagpapanggap na marunong. Nawalan ng kalahati ng pamilya ang si An Kangshu. Mula ngayon, kapag nakita mo si Boss Nangong, Umiwas ka na. Nakikita ko ang mukha mong nagwawagi sa buong buhay mo. Hindi ka pa siguro nanalo. Isang maliit na jade lang. Nagwawagi ka na. Natiwala talaga si Nang Lin na ikaw ang pumili ng bato. Presidente, tuloy natin ang paghiwa. Tingnan natin kung matatawa pa siya mamaya. Tuloy. Lugi, green lang sa ibabaw. Green lang sa ibabaw. Isang bato na green lang sa ibabaw. Ano ang green lang sa ibabaw? Ang ibig sabihin ng green lang sa ibabaw, ang batong ito, ay may napakanipis na layer ng jade. Makikita pagkatapos ng 2 kuskus. Pero kapag hiniwa, brick lang ang loob, walang kwenta. Boss Nangong, ako. Mas mabuting magdasal ka. Ang natitirang siyam ay jede. Kung hindi, ililibing kita dito bilang pataba para sa jede. Meron, siguradong meron. Boss, natapos na ang paghiwa sa iyong 1-0 na batong jede. Siyam sa mga ito ay tumaas ang halaga. Congratulations. Kahit tumaas ang halaga, pangkaraniwan lang ang klase. Baka hindi ka anong mahalaga. Mukhang si Nangong Lin. Ay swerte lang kanina. Akala ko talaga ang galing. Tumahimik ka, Jiangli. Hiwain mo na yung basura mong bato. Gayon din. Dito hiwain. Ziga. Lugi, mas malala pa ito. Puro puting laman. Boss An, mas mabuting umuwi ka na at pag-usapan. Ang pagbibenta ng kumpanya, kapag natapos ang paghiwa ng batong ito, tapos na rin ang anshi. Okay lang. Huwag nang hiwain, kuskusin. Ang basurang batong ito, kuskusin ng paunti-unti, abutin ng taon. Jiangwan, baka natatakot ka na matalo, gustong patagalin ang oras. Kung ayaw niyang kuskusin, umalis ka na, ang daldal mo. Ikaf. Kuskusin mo kung walang makitang jede, ang natitirang siyam. Hiwain din at ipukol sa mukha niya. Mahal, may regalo ako sa iyo. May lalabas na jade, tumaas ang halaga, ang galing, talagang may jede. Kahit may lalabas na jede, hindi naman siguradong maganda ang klase. Glass type ang pinakamahusay. Ang laki ng glass type na ito. Magkano kaya ang halaga nito? Impossible, baka green lang din sa ibabaw, hiwain mo. Sandali, siya ang dalubhasa na dinala ninyo. Pinag-aalinlanganan mo ang sarili mong tao. Tingnan mong mabuti. Dito SA loop. Ano, yade ba? Jiangli, walang laman sa loob, siguradong patay ka na ngayon. May disenyo. Parang Dragon 2A. Dragon ga. Ang galing, may dragon pala sa loob. Sa ganito kalaking glass type, may natural. Nahugis dragon na pattern. Walang katumbas na halaga. Sabi na kapag nakinig sa asawa, unlad ka. Noong nakaraan, sa balita, sabi napakahalaga raw ng batong to. Hindi mo talaga makakalimutan. Gusto mo ba ang regalong to?
Siyempre, Anong klaseng eksperto yan? Sinabi mo pa talagang panalo to. Songjay, gusto mo bang maging pataba dito? Hindi pa, Boss Nangong. Hindi mo ba sinabing itong bato numero 9 ay para kay Boss Nangong? Ano man ang makuha, ay kay Boss Nangong. Grabe ka. walang hiya ka na, wala ka ng talo. An Kangzu. Ito talaga si Jiangli. At si Boss Nangong, napagkasunduan na to. Niloko ka ng asawa mo, ngiting-ngiti ka pa. Ay. Narinig mo ba? Sinabi kong may ibang lalaki ang asawa mo. At nilaloko ka pa. Ayong dalawa, ginagawa niyo ko. Akala ka o ako ang nanloloko. Pero simula pa lang, kayo na pala. Sa negosyo, parang gera, walang dayaan. Dapat alam yan ni Boss Nangong. Swertihan lang, Young Dragon Patanyade. Basura na ang iba, tuloy ang pagbukas. Kung may basura man, itong Dragon Patanyade. Ay ibibigay kay Boss Nangong. Sige, patunayan ko sa'yo. Tumaas ang halaga. Tumas din, 2. Ito ay Red Jade. Congrats sa boss, lahat tumaas. Malinaw at makinis itong Red Jade. Tingnan Montag. Maganda nga, gawing bracelets para kay nanay. 10 bato, lahat tumaas. Yung Dragon Patanyade. Walang katumbas na, tapos may Red Jade pa. Ang galing ni MRS. Kaya pala sunod-sunuran si boss ang sa asawa. Hindi. Boss Nangong. Kukunin ka o para SIO, Young Dragon Patanyade. Ipinangga ko, tu ni Jiangli SIO, hindi siya pwede mandaya. Nakakita na ako ng natalo sa sugalan. Pero ngayon lang ako, nakakita ng ganyang kawalang yan. Pagtaya sa bato, swerte at talas na mata ang pinagtatayan dito. Si Boss Nangong naman. Kapal ng mukha at sikip ng utak ang pinagtatayan. At ang kulikota, kung may makita sigurong upos ng sigarilyo sa kalsada. Dadalhin pa yata yon Pauvi. Nangunglin, ganyan ka ba talaga? Gusto mo talagang manalo kay Kangzu. Sa totoo lang, dapat sanay ka na sa pagtatalo. Huwag ka namang magdugo ng ilong. An Kangzu. Sa buhay na ito, talagang tatalunin kita. Nangunglin, sa susunod na buhay ka na lang mag-isip niyan. Dahil simula ngayon, sa lahat ng proyektong sasaluhan ng pamilyaan, ikaw ang dapat umatras. At sa tuwing makikita mo ako, lumihis ka ng daan, Nangunglin. Kung hayagan ang hamon, handa ako. Kung patago naman, wala akong awang gagawin. Tara na. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako matatalo ng ganito kahiya. Hindi, Boss Nangong. Si Jiangli ang may kasalanan. Siya ang nagplano nito. Siya, Oo. Dahil sa kanya, kung wala siya, ang Dragon Vein na pulang Jade, iyon ay para sa'yo. Jiangli. Kung akin si Jiangli. Talagang matatalo ka o si An Kangzu. Pinatay ni Song Jiayari si Jiang Yuanfeng. Imposibleng walang naiwang ebidensya. Jiangli, tulong Montag ako. Natalo si Nangunglin sa pagtaya ng bato. Gugutay-gutayin niya ako at ipapakain sa aso. Jiangli. Mali ang napuntahan mo. Sang-ayon ako sa desisyong yun. Jiangli, pinakikinggan ka niya. Tulong Montag ako. Dahil magkapatid tayong isa ang ama. Tulong Montag ako. Kung kusang loob kang magsusuko sa pulisya at aminin ang pagpatay kay Jiang Yuanfeng, maaari kitang tulungang makiusap kay Nangunglin. Gusto mo talagang mamatay ako. Mapipiraso ni Nangunglin o mamuhay sa loob ng bilangguan. Sa tingin ko, mas magaan ang huli. Alam kong hindi mo ako tutulungan. Si An Kangzu at si Nangonglin. Pareho silang nagmamalasakit sa'yo. Gusto kong makita kung hanggang saan sila pupunta para sa'yo. Jiangli, Huwag kang lumapit. Kung lalapit pa kayo, papatayin ko siya ngayon din. Song Jiai, mukhang gusto mong mamatay ah. Pareho lang namang mamamatay ako. Isasama ko na siya. pakawalan mo siya ngayon at hindi kita papatayin. Akala Montag naniniwala pa ako SIO? Hindi mo alam kung gaano kalalim ang pinahirapan niya sa akin. Gusto kong saksakin siya ng paulit-ulit hanggang sa lumubog ang kutsilyo sa laman niya. Kayong dalawa. Hindi ba't sabi niyo mahal na mahal niyo siya? Bakit hindi kayo ang pumalit sa kanya? At momentary, Maiwan ko siyang may kalahating buhay. Boss An, mauna ka. Akala mo ba tanga ako? Kahit ako ang pumalit sa kanya at mamatay, papatayin mo pa rin siya. Kahapon mismo, sabi Montag pa mahal Montag siya. Peke lang pala. Ngayon, gaguhitan ko ang mukha niya. Na malaking ekis. Ikaw, Sige, gawin mo. Sa yaman ng pamilyaan. Kahit magpalit ako ng mukha, kayang-kaya iyon. Nangonglin, ikaf naman. Patunayan mong mas mahal mo siya kaysa kay An Kangsu. Hindi na kailangang patunayan. Papatayin mo na lang siya.
Ano? Kung mamatay si Jiang Li, wala sa atin ang makakakuha sa kanya. Mas fair yon, hindi ba? Tama ba? Kayong dalawa, parang magkapatid na talaga. Nakakadiri kayong dalawa. Haha. Sabi mahal na mahal ka nila, pero pagdating sa buhay at kamatayan, Ganun pearen katigas ang puso nila. masakit ang maramdaman na itinakwil ka nila, hindi ba? Kahit mamamatay ako bilang biyuda ng pamilyaan, ang libing ko ay magiging marangya. Magsisisi at maawa ang mundo para sa akin. Ngunit ikaw, bilang isang kriminal, mamamatay kang nag-iisa sa bilangguan. Sisigawan ka ng libo-libo dahil pinatay mo ang isang matalino at magandang ginang. Ito ang pinaghirapan mong makuha na posisyon bilang chairman ng Jiang. Tapos na ang lahat. Pinatay mo si Jiang Yuanfeng. Kaya mo nakuha ang posisyong ito. Hindi ka nagsisisi, di ba? Ikaw at SIO Motor, kayong dalawa ang may kasalanan kung bakit ako napunta sa ganitong kalagayan. Kung wala kayo, hindi sana ako napunta dito. Sige, patayin mo na ako. Ganyan din noon. Nang pinatay mo si Jiang Yuanfeng. Naghihintay siya sa impyerno para sa'yo. Song Jiayi. Jiang Li. Huwag kang lumapit. Jiang Li. Dapat noon pa kita pinatay. Tulad ng pagpatay kay Jiang Yuanfeng. Hiniwa ang lalamunan, matagal bago namatay sa sakit. Hindi mo ba alam na ang mga kontrabida ay namamatay sa kakadaldal? Pero ngayon, mamamatay ka pa rin. Mula pagkabata, lahat ng hindi patas na naranasan ko. Ibubayad mo sa akin ng buhay mo. Akala mo na api ka, tinitingnan ng masama. Dahil sa sarili mong kadiliman. Ano ang kinalaman ko? Ngayong matanda ka na. Gustong agawin lahat ng akin. Akala mo makakalipad ka? Hangal ka sa kalahati ng buhay mo. Kung ako ikaw, matagal na akong nagpakamatay. Noong pinatay si Jiang Yuanfeng, tiyak ayaw niyang ibigay sa iyo ang Jiang Corporation. Kahit siya alam na basura ka, lalo na ako. Tumigil ka. Nakakatawa talaga ang paraan mo ng pagsisisi sa iba. Talagang nakakatawa. Kayo ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Ayoko rin maging anak sa labas, gusto ko rin. Mabuhay ng marangal, kayo ang nagtulak sa akin. Sino ang nagtulak sa iyo na patayin ang nanay ko? Lahat ng ginawa mo. Kusa mong ginawa ngayong nahayag na. Bigla kang naging biktima. Kayo ang nagtulak sa akin. Kung wala kayo, hindi ako magiging ganito. Mali ka, ikaw ang anak sa labas. Ako dapat ang nagsasabi nito. Ayoko rin ng buhay na anak sa labas, sa loob ng 20 taon. Nabubuhay sa kadiliman, araw-araw naghihingalo. Nabubuhay sa anino mo bilang heres ng Jiang, gusto ko rin. Ng pagmamahal ng ama, lahat ng plano ko, kayo ang may kasalanan. Mali ka. Sa paghihingalo at pagpaplano ng pagpatay. May pagpupunyagi pa rin, hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo gustong makuha ang pagkilala ni Jiang Yuanfeng? Tulad ni Jiang Yuanfeng na makasarili, mapagmataas at mapanirang lalaki. Walang saysay ang pagkilala niya. Pwede kang lumaya sa kanya, magsimula sa sarili. Magtagumpay sa sariling paraan. Kaysa sa Jiang family, pilit na nagpapapansin sa isang mamamatay tao na pumatay sa asawa at papaya sa anak. Song Jai, mula pa noong simula, mali ka na. Tama man o mali, tayo ay magiging magkaaway habang buhay ang mga aral na ito. Sa susunod na buhay na lang natin intindihin. Song Jiayi, pakawalan mo siya agad. Ali, anong nangyari sa'yo, Ali? Jiang Li, sa wakas napatay kita, Jiang Li. Ali, Huwag mo na akong alugin. Dalhin mo ako sa ospital, bilis. Jiang Li, kamusta ka na? Nasaan si Song Jai? Nabaliw siya, kanina pa siyang hinuli at tuwang-tuwa pa, sumisigaw. Napinatay ka niya nang sabihin ko sa kanyang buhay ka pa. Doon na siya nabaliw. Nabaliw. Hindi pwede, nagkukunwari siyang baliw para takasan ang batas. Kailangan ko na siya. Ay naku, huwag kang pupunta kahit saan, sinabi sa akin ng doktor. 2 sentimetro na lang, tumama na ang patalim sa vital mo. Sinadya kong pilitin siya. Naaminin ang pagpatay kay Jiang Yuanfeng. At sinadya kong pilitin siyang patayin ako kung palalampasin natin ito. Lahat ng ginawa natin ay masasayang lang. Jiang Li, huwag mo akong galitin, humiga ka ulit. Kang Zhu, sinadya kong galitin si Song Jai para mapatunayan ang kanyang kasalanan sa pagpatay. Ang pagpatay kay Jiang Yuanfeng ay napakahiwaga. Walang anumang ebidensya. At tiyak na may isip ni Song Jai na magkunwaring baliw para takasan ang parusa. Kailangan nating mauna, dapat maipasa na ang hatol.
Ang ibig mong sabihin, sinadya mong galitin si Songjay. Inisip ko na lahat base sa kanyang ugali. Hindi niya matitiis ang mga sinabi ko, kaya ang pag-atake ay siguradong mangyayari. Ang talino mo talaga. Kang Zhu, galit ka ba? Hindi ako galit, alam mo ba, halos mabaliw na ako sa pag-aalala. Gusto mong magiganti kay Songjay para sa biyanan mo. Matutulungan kita, bakit palagi mo akong itinataboy? Hindi ko ginagawa yon. Kaya ko namang maghiganti ng mag-isa. Hinihinala mo ba ako o hindi mo talaga ako kailangan? Simula pa lang, ang pakikisama mo sa akin ay para lamang magiganti kay Songjay. Ang tagal na nating magkasama. Pero hindi ko alam kung gaano katotoo ang nararamdaman mo para sa akin. Ang Kang Zhu, ganyan ka ba mag-isip tungkol sa akin? Ang paghiganti para sa iyo, inauna mong priority. Naiintindihan ko yun. Sa harap parang tiwala ka sa akin. Pero bakit palagi mo akong itinuturing na estranghero? Hindi ba napagkasunduan na natin na anuman ang mangyari? Sasamahan natin ang isa't isa. Pero laging may tinatago ka sa akin. Ilang beses mo nang ginamit ang sarili mong buhay bilang pain. Naisip mo ba kung ano ang nararamdaman ko? Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala para sa'yo? Wala akong ganun, ako ay. Huwag mo akong bulahin. Ayoko lang na madamay ka at masaktan. Paano mo nasabing hindi totoo ang nararamdaman ko para sa iyo? Ako. Mali ako, kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita kinausap ng ganito. Sige, sampalin mo ako. Talagang kasalanan mo. CJ. Ayaw ako. Nakakainis. Palayasin niyo ako, hindi ako pumatay. Nagsisinungaling lang ako, may sakit ako sa pag-iisip. Mai tabe adian? Palayasin niyo ako. Jiangli, bakit ka nandito? Hindi ba't ako mismo ang pumatay sa iyo? Bakit ka nandito? Nadismaya ka. Hindi ka namatay, kaya magiging abogado kita. Tungkol naman sa pagkamatay ni Jiang Yuanfeng, wala akong kaalam-alam. Sa palagay ko, nagpapanggap ka lang na baliw. Para takasan ang lahat ng krimen mo. Sayang, naipasa na ang hatol. Bukas na ang iyong kamatayan. Wala kang ebidensya na ako ang pumatay. Paano yan? Hindi ako naniniwala. Jiangli, Palayasin niyo ako, kukuha ako ng abogado. Walang tutulong sa iyo, hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Jiangli, Nakikiusap ako sa iyo, Jiang Wan. ilabas mo ako, Vidya, Jiangli, Kapag nakalabas na ako, hindi na kita paghihigantihan. Jiangli, tingnan mo naman. Magkapatid tayo, tulungan mo ako. Jiangli, maging magkapatid na lang tayo, pwede ba? Pakawalan Montag ako, Jiangli. Jiangli, huwag kang umalis, Jiangli. Bumalik ka, pakawalan mo ako.